Ang pintong dispensa ay bahagyang nakaawang, sapat lamang para papasukin ang isang manipis na guhit ng malamig at puting liwanag mula sa pasilyo. Sa loob, umalingasaw ang amoy ng gatuyong pampalasa, bagong giling na kape, at ang kakaibang katahimikan na mayroon ang madambuhalang bahay kapag ang lahat ay natutulog na. Doon nakaupo sa sahig, ang likod ay nakasandal sa kabinet na tila ba gustong maglaho sa loop na kaho ay si Lina Santos, ang kasambahay. Suot niya ang kanyang pulang uniforme na may puting apron, ang buhok ay maayos na nakatali sa ilalim ngang simpleng hairnet, at ang kanyang nga mata ay nakayuko, lulubok sa isang kalungkutan na hindi nangangailangan ng masalita. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay hawa niya ang isang plato ng kanin at tirang ulam, mapagkaing itinabi mula sa isang pila na tray ilang oras na ang nakalilipas. Gamit ang tinidor, inihihiwalay niya ang mabutilang kanin na tila nagbibilang ng barya. Dahan-dahan siyang kumain, hindi dahil sa pagiging Pino, kundi dahil sa takot. Takot na baka ang tuno ng tinidor ay magbunyak sa kanya. Takot na ang maliit na kaginhawahang iyon ay matapos ng napakaaga. Sa kabilang dulo ng pasilyo, ilang hakbang ang layo sa kanya, si Tomas Alcantara, isang milyonaryong nakasuot ng madilim na Amerikana, ay napatigil na tila, ba ang marmol na sahig na sarili. Niyang mansyon ay humampas sa kanyang batok. Si Tomas ay hindi isang taong sanay na nakatayong walang ginagawa. Sa Makati, ang kanyang apelido ay binibigkas ng may paggalang at pag-iingat. May-aring mga kumpanya, mamumuhunan, madalas na panauhin sa mga kaganapan kung saan ang flash ng kamera ay nakasisilaw at ang mangiti ay walang kahulugan. Ngunit sa sandaling iyon, habang makasalubong ang kanyang makamay sa harap ng kanyang katawan at nakakuyom ang panga, si Tomas ay tila isang estranghero sa loob ng sarili niyang mansyon. Bumaba siya sa quarters na mga katulong para kumuha ng isang basong tubig dahil hindi siya pinatutulog ng kanyang insomnia. At ang kanyang nadatnan ay ang imposibleng eksenang ito, isang babaeng nagtatago habang kinakain ang hindi para sa kanya, may mukhang ang isang taong humihingi ng paumanhin dahil lamang sa siya ay nabubuhay. Naramdaman ni Lina ang kanyang presensya bago pa man niya ito makita. May mga titih na napakabigat. Bahadya niyang itinaas ang kanyang ulo ng ilang sentimetro, sapat na para ang basang kislap sa kanyang mamata ay magtagpo sa anino ng lalaki. Natigilan siya, ang tinidor ay nabitin sa hangin, at ang kanyang lalamunan ay parang nasakal. Sir, bulong niya, at sa salitang iyon ay tila nawala ang lahat ng dignidad na sinusubukan pa niyang panatilihin. Hindi agad sumagot si Tomas. Ang katahimikan ay tila isang banat na lubid, at ang tanging musika ay ang walang emosyong ugong ng refrigerator sa likod. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa wakas, sa boses na mas mababa pa kaysa sa papayagan niya sa sarili sa isang pulong ng Board of Directors. Lumunok si Lina, tumingin sa plato na tila ba ang pagkain ang makakapagpaliwanag sa hindi niya kayang sabihin. Pagkatapos ay hinawakan niya ng mahigpit ang gilid na porselanang plato na tila ito ay isang salbabida. Patawad po, hindi ko po gustong mang-abala ang nangini ang kanyang malabi. Nagugutom lang po ako. Ang salitang gutom ay naiwan sa hangin, mabaho, hindi comfortable, parang mansa sa isang mamahaling alpombra. Narinig ito ni Tomas na tila isang akusasyon, hindi laban sa kanya, kahit papaano ay hindi sa malakas na boses. Ngunit ang kanyang bahay, ang kanyang sistema, ang kanyang perpektong kaayusan, ang lahat ng ito ay biglang nagtunog kasinungalingan. Iniyuko ni Lina ang kanyang ulo. Naghihintay ng karaniwang hampas, isang sermon, isang banta o isang titik ng pagamak. Iligpit mo ang magagamit mo at umalis ka na. Naranasan na niya ito noon sa ibang mga bahay, sa ibang mga lungsod. Nagtrabaho na siya sa Cebu, sa Davao, sa Pampanga. Laging pareho, malalaking pinto, hindi nakikitang patakaran, at mga taong hindi kailanman tumitingin sa iyong nga mata. Sa udyong ng takot ay hinawakan niya ng mahigpit ang tinidor, na tila ba maari itong agawin sa kanya. Humakbang si Tomas ng isa, dalawa, ang liwanag mula sa pasilyo ay nag-iwan ng anino sa kanya laban sa mga estante na puno ng mga garapon ng pampalasa at mga bote na maayos na nakahanay ayon sa laki. Nang malapit na siya, nakita niyang hindi kumakain si Lina ng may kasakiman, kundi may pag-iingat, tulad ng isang taong sumusubok na patagalin ang isang piraso ng kapayapaan. Nakita rin niya ang maitim sa ilalim ng mata nito, ang tuyong balat sa mabuko nga daliri, ang gasgas na gilid ng manggas ng uniforme, mga detalye na hindi nakikita kapag nakatira ka sa itaas kung saan ang problema ay mga numero lamang sa screen.
Lina, sabi niya, at ang pagbikas sa kanyang pangalan ay nagtunog kakaiba, na tila hindi pa niya ito nabikas ng malakas kailanman. Gaano mo nakatagal ginagawa ito? Lumunok muli si Lina. Ang hiya ay umakyat sa kanyang lig na parang lagnat. Hindi naman po laging ganito, sir. Nitong maaraw lang po pag-amin niya. Minsan po kasi ay hindi sumasapat. Kumunot ang nu ni Tomas. Hindi dahil sa hindi siya naniniwala, kundi dahil ang kanyang utak, nasanay sa pagpirma ng mga kontrata at pag-iwas sa mga panganib, ay hindi alam kung saan ilalagay ang realidad na ito. Hindi sumasapat. Ulit niya na tila ba ito ay isang parirala sa ibang wika. Sa sahod na ibinibigay namin sa iyo, bahagyang natawa ng pait si Lina, walang saya, hindi ito pakutya, kundi pagod. Ang sahod ko po rito ay napupunta sa upang asilid, sa pamasahe sa dip sa gamot ng nanay ko, at ang natitira po ay ipinapadala ko sa mga anak ko. Napunong ngang luha ang kanyang mamata, at kapag dumating ang katapusan ng linggo, wala nang natitira. Nakaramdam si Tomas ng tila hampas ng latigo sa kanyang dibdib. Ang kanyang nga anak, wala siyang alam tungkol doon. Ang alam lang niya ay maayos magtrabaho si Lina, tahimik at mahusay. Alam niyang walang nagrereklamo sa kanya. Alam niyang nagniningning ang bahay. Ngunit hindi niya alam na may buhay pala sa likod ng unipormeng iyon. Nandinig ang kamay ni Lina at ang tinidor ay banayad na tumama sa plato na lumikha ng tuno na napakalakas para sa kanyang kagustuhan. Ang tuno na iyon ay tila nanggising sa milyonaryo mula sa kanyang pakakatigilan. Hindi kita tatanggalin sa trabaho dahil dito, sabi ni Tomas na tila nagtatanggol sa sarili, na inunahan ang takot sa muka ng babae. Walang sinuman ang dapat magtago para lamang kumain. Mabilis na tumingin sa kanya si Lina, hindi makapaniwala. Ang kanyang mamata ay nakahanap ng patibong. Ang mamayayaman, sa kanyang karanasan, ay walang ibinibigay ng walang kapalit. Bahagyang yumuko si Tomas nang hindi tuluyang sumasayad ang tuhod, na tila ba ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay isang bangin na hindi niya alam kung paano tatawirin. Bakit hindi ka nagsabi ngang kahit ano? Tanong niya. Naitikom ni Lina ang kanyang malabi. Dahil, kanino ko naman po sasabihin, sumagot siya ng may tapat na katotohanan. Dito po, hindi kami nakikita ng gataw at kapag nagsalita kami, nagiging istorbo lang kami. Ang pariralang iyon ay tumama kay Tomas ng mas malakas kaysa sa anumang ulong balita sa pahayagan. Hindi nakikita. Ang buong bahay ay puno ng taong hindi niya nakikita. Mga taong nagpapatakbo ng kanyang buhay, mga taong nagugutom. Tumayo ng diretso si Tomas, tumingin sa paligid, mga perpektong estante, mga basket na gawa sa ratan, mga garapong may label, isang dispensa na mukhang katalogo, ngunit may isang babaeng nakaupo sa sahig na kumakain ng matira na tila ba nakagawa siya ng isang krimen. Sa isang bahagi ng pasilyo, ang isang orasan ay tumunog ng mahina. Naramdaman ni Tomas sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na ang oras ay hindi sa kanya. Halika, biglang sabi niya, at ang kanyang tono ay hindi utos o sermon, kundi isang bagay na mas awkward, isang pagmamadali. Natigilan si Lina. Sir, tatapusin ko lang po ito at halika, pakiusap, pilit ni Tomas. At ang salitang iyon pakiusap ay lumabas na kakaiba at mabigat sa kanyang bibig. Nagatubili ang babae. Pagkatapos, maingat niyang itinabi ang plato, pinunasan ang kanyang ngalabi gamit ang laikot ng kanyang kamay, at tumayo. Bahagyang tumuno ang kanyang matuhod. Napansin din ni Tomas ang detalyeng iyon ang naipong pagod ng katawan. Naglakad sila sa pasilyo ng tahimik. Ang milyonaryo ay nasa unahan. Ngunit hindi taglay ang mayabang na kumpiyansa na karaniwan sa kanya. Naglakad siya na parang taong pumapasok sa isang madilim na silid upang hanapin ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Nakarating sila sa pangunahing kusina, malaki, moderno, na may makikinang na ibabaw na nagpapakitang liwanag. Binuksan ni Tomas ang refrigerator na parang gumagawa ng isang kumpisal, kumuha ng isang lalagyan ng pagkain, tinapay at prutas. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lina. Kung kakain ka rito, sabi niya habang itinuturo ang isang upuan na may kasamang baso ng tubig. Nang hindi nagtatago, napapikit si Lina habang nilulunok ang isang bara sa kanyang lalamunan. Hindi niya alam kung magpapasalamat ba siya o iya. Ang kusina para sa kanya ay isang dayuhang teritoryo kahit pa doon siya nagtatrabaho. Ito ang puso ng bahay. Ngunit hindi kailanman ang puso ng kanyang buhay. Salamat po sir, bulong niya.
Tumingin si Tomas sa sarili niyang makamay na tila ba hindi niya alam kung ano ang gagawin sa ito. Tomas na lang, pagwawasto niya ng walang kabaksikan. Kapag wala ang iba, maari mo akong tawaging Tomas. Nabuksan ni Lina ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Tumango na lamang siya. Umupo siya ng dahan-dahan na tila ba ang upuan ay marupok o tila ba hindi siya karapat-dapat na umupo doon. Ipinagpalit siya ni Tomas ng tubig. Nakita niya kung paano uminom si Lina ng may pag-ingat at ang simpleng gawa ng pag-inom sa harap kang isang tao ng walang takot ay tila mas mahirap para sa kanya kaysa sa linisin ang buong bahay at doon, mismo doon, sa segundong iyon kung saan ang kusina ay naging isang tunay na takpo. Naramdaman ni Tomas na may isang bagay sa loob niya ang nabasag. Hindi ito isang malakas na hampas, kundi isang tahimik na lamat, ang parehong uring lamat na nagsisimula sa isang perpektong pader at sa paglipas ngang panahon, ay nagpapakita kung ano ang nasa likod nito dahil hindi lamang nakita ni Tomas ang kasambahay na kumakain ng gatira. Nakita niya ang isang babaeng pumapasan sa buong mundo. Nakita niya ang isang sistema kung saan siya ang may-ari at kasabwat. At nang hindi pa lubos na naunawaan kung paano, nalaman niyang ang imaheng iyon ay hindi nahahayaan na makatulog pa siya kailanman. At bago tayo magpatuloy, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Kung ang eksenang ito ay nagpasikip sa iyong dibdib, kung naramdaman mo ang kawalan ng katarungan at pati na rin ang pag-asang may magbabago, ang kwentong ito ay para sa iyo. Mag-subscribe sa channel na ito ngayon din dahil may mga darating na plot twist na magiwan sa iyong walang masabi. At dito ay nakukuwento kami nga istoryang hindi lamang nagbibigay ali, kundi nagpapagising din sa puso. At tatanungin kita, mula sa anong lungsod mo pinakikinggan ang kwentong ito? Isulat ito sa mga komento. Nais kong basahin ito dahil baka sa isang lugar ay may nakadarama rin ng parehong pakiramdam ng pagiging hindi nakikita tulad ng naramdaman ni Lina noong gabing iyon. Sumandal si Tomas sa counter habang pinapanood muli si Lina na kumain, hindi na nagtatago, ngunit ang likod ay medyo nakayuko pa rin. Nagsubo si Lina ng pagkain at muling nabasa ang kanyang mamata. Hindi siya umiyak, pinigilan niya ito. Ang taong tulad ni Lina ay natututong lumunok ng luha tulad ng pagkatuto nilang maghugas ng mga plato ng mabilis ng walang tunok. Ano ang pangalan ng anak mo? Tanong ni Tomas, sumusubo na magtunok kaswal, bagaman ang kanyang boses ay may bagong tensyon. Dahan-dahang ngumuya si Lina bago sumagot, Sofia at Mateo po, sabi niya. Si Sofia ay 8 taong gulang, si Mateo naman po ay 5. Inulit ni Tomas ang mapangalan sa kanyang isip na tila ba ito ay isang password. Nakatira ba sila kasama mo rito sa Maynila? Umiling si Lina. Hindi po, nasa Samar sila kasama ang nanay ko. Ipinapadala ko po ang kaya ko kapag nakakaipon at pumupunta ako para makita sila. Ngunit kinagat niya ang kanyang labi. 3 buwan ko na po silang hindi nayayakap. Naramdaman ni Tomas ang pangungusap na iyon tulad ng isang tuyong suntok. Naisip niya ang sarili niyang manak sa itaas na palapag, natutulog sa napakalaking masilid, may malaruan na hindi naman hinahawakan, may mayaya na nag-aalaga sa kanila. Naisip niya kung paano niya sila binibigyan minsan ng mabilis at walang isip na halik bago umalis para sa isang pulong. Naisip niya kung gaano kadali para sa kanya na sabihing bukas at tuparin ito. Para kay Lina, ang bukas ay isang napakamahal na pangako. At ang nanay mo? Tanong niya na tila hindi niya namamalayan. May sakit po siya sa baga, sagot ni Lina. Kailangan niya nga inhaler. At kung minsan ang doktor, ginagawa ko po ang lahat ng makakaya ko. Iniuko ni Tomas ang kanyang ulo. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Sinasabi rin niya iyon, ngunit sa kanyang mundo, ang ibig sabihin nito ay pumili sa pagitan ng 2 pamumuhunan. Sa mundo ni Lina, ang ibig sabihin nito ay pumili sa pagitan ni negra, pagaing o pagibili negra, gamot, nakaroon ng isang kakaiba at mabigat na katahimikan, na tila ba ang buong mansyon ay nakikinig. Naglakad si Tomas patungo sa bintanang kusina. Tumingin sa perpektong hardin na nailawan ng malambot na mailaw at nakaramdam ng hiya. Hindi ang mababaw na hiya sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao, kundi isang mas mapanganib na hiya, ang uri ngang hiya na pumipilit sa iyong tingnan ang buong buhay mo at tanungin ang sarili mo kung kailan ka naging manhid. Nagsimulang magsalita si Lina, ngunit hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Tumingin siya kay Tomas ng may pag-ingat, sanay na ang anumang mabuting gawa mula sa mayaman ay may kalakip na kondisyon. Huminga ng malalim si Tomas. Bukas, gusto kong sumama ka sa akin sa opisina.
Nega administrasyon, sabi niya. Susuriin natin ang iyong sahod at ang iyong maoras ng trabaho at kung ano pa ang kailangan mo para hindi mo na kailangang dumaan muli sa ganito. Napatitik si Lina na walang kagalaw-galaw. Ang takot ay bumalik ng bigla, ngunit may kasamang bagay na nagpainit sa kanyang mata pag-asa. Sir, ayoko pong gulo. Mabilis na sabi niya, kung may nagawa po akong masama, sabihin niyo po sa akin at ako. Wala kang ginawang masama, pagputol ni Thomas ng may katatagan. Ang taong gumagawa ngang masama ay ako, nang hindi ko alam. Ang masimpleng salitang iyon ay nagdulot kay Lina na huminga ng malalim na tila ba siya ay galing sa ilalim ng tubig. Pinilit ni Thomas ang sarili na tingnan siya ng diretso. Akala ko nun ay sapat na ang magbayad lamang ng sahod, patuloy niya. Akala ko ang aking responsibilidad ay natatapos sa tseke, ngunit ikaw. Itinuro niya ang pasilyo kung saan sila nanggaling. Ikaw ay kumakain ng nagtatago sa aking bahay. Sa isang bahay kung saan may labis na pagkain. Walang lohika sa ganun. Iniyuko muli ni Lina ang kanyang ulo. Dahil kapag ang isang makapangyarihang tao ay umaamin ng pagkakamali, ang mga taong tulad niya ay hindi alam kung paano tumayo ng hindi nanginginig. Minsan po ay nasasanay na lang ang tao, bulong ni Lina. Sahiya, ang ibig kong sabihin. Ipinikit ni Thomas ang kanyang mata ng isang segundo. Ang salitang nasasanay ay nagbigay sa kanya ng kilabot dahil siya rin ay nasanay na sa hindi pagtingin. Sa sandaling iyon, mula sa itaas na palapag, may narinig na mahinang tunog, parang iyak ng isang bata. Biglang idilat ni Thomas ang kanyang mata. Narinig mo ba iyon? Tanong niya. Tumango si Lina. Malamang po ay si Valerie, sabi niya. At ang kanyang boses ay nagbago ng tono ng natural, naging malambot, may pagkaina. Minsan po ay nagigising siya dahil sa masamang panaginip. Natigilan si Thomas. Si Valerie ang kanyang pinakabatang anak na 6 na taong gulang. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa 1 taon na ang nakalilipas. Si Valerie ay may mga mahihirap na gabi at si Thomas. Si Thomas ay nagtago sa trabaho, siyam ga numero sa ideya na ang sakit ay naayos sa pamamagitan nega kontrol. Ngunit ang sakit ay walang alam sa kontrol. Nasa kanya naman ang yaya, sabi ni Thomas na tila sinusubukan na kumbinsihin ang sarili. Nag-atubili si Lina, ngayong gabi po, maagang umalis ang yaya dahil nakasakit ang kanyang anak. Ako na po ang nagbantay kung sakaling may mangyari. Nakaramdam muli si Thomas ngang tila saksak. Si Lina, na may gutom, may pagod, may sariling mundong dinadala, ngunit nagbabantay pa rin sa kanyang anak. Bakit? Tanong niya. At ito ay hindi tanong ng isang amo, kundi tanong ng isang lalaking nasira ang loob. Bakit ka nanatili? Tumingin si Lina sa platong halos walang laman. Dahil ang mga bata po ay walang kasalanan sa kahit ano, sagot niya. At dahil mula nang pumanaw ang asawa niyo, halata pong kulang sa yakap ang bata. Napahawa ng mahigpit si Thomas sa counter. Ang katotohanan ay pumasok sa kanya, tulad ng isang patalim. Ang kanyang anak ay kulang sa yakap at siya ay wala run. Naglakad si Thomas patungo sa hagdanan, ngunit bago umakyat ay lumingon siya. Kapag natapos ka na, umakyat ka, sabi niya kay Lina. Gusto kong ipakita mo sa akin kung nasaan ang silit ni Valerie at kung paano mo siya pinatatahimik kapag nagigising siya. Lumaki ang mata ni Lina sa gulat, hindi karaniwan na ang isang milyonaryo ay humiling na matuto ng isang bagay na hindi naman niya karaniwang ginagawa. Sige po, bulong ni Lina. Umakyat si Thomas ng dahan-dahan. At ang bawat hakbang ay nagtuno tulad ng isang pahatol. Pagkarating sa pasilyo ng mga silid, narinig niya ang nangangatal na boses ni Valerie na tinatawag siya. Papa, Papa, nandiyan ka ba? Napatigil si Thomas sa harap ng pinto. Sa isang segundo, natakot siyang pumasok. Takot na walang masabi, takot na malaman na ang pagmamahal ay maaari ding mawala dahil sa kawalan. Pumasok siya, nakatira si Valerie sa kama habang yakap ang isang stuffed toy. Ang kanyang mata ay pula. Nang makita siya, iniunat nito ang kanyang nanginginig na kamay. Napanaginipan ko po na umalis na naman si Mama, sabing bata. Lumunok ngang laway si Thomas. Lumapit, umupo sa gilid ng kama at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo ay niyakap niya ang kanyang anak ng may tunay na pagmamahal hindi dahil nagmamadali. Hindi ako alis, pangako niya, bagaman hindi niya alam kung kaya niya itong tuparin. Kumapit si Valerie sa kanyang lig. Narinig ko po kayo sa ibaba, bulong nito. Sino po ang kausap mo? Naramdaman ni Thomas na sumikip ang kanyang puso. Si Lina, sagot niya. Nagtatrabaho siya rito.
At tinulungan niya akong maunawaan ang isang mahalagang bagay. Kumalas ng kaunti si Valerie at tumingin sa kanya. Mabait po si Lina, sabi ngang bata ng may tiyak na paniniwala. Kapag umiyak po ako, kinakantahan niya ako ng mahina. Ipinikit ni Thomas ang kanyang mata sa isang sandali. Paano naging possible na mas kilala ng kanyang anak ang kabutihan ni Lina kaysa sa kanya? Pagkaraan ng kalahating oras, umakyat si Lina na may mahiyaing mahagbang. Nanatili siya sa pinto na tila ba ang pasilyo na magasilid ay hindi isang teritoryo para sa kanya. Nakita siya ni Thomas mula sa silid ni Valerie. Pasok ka, sabi niya rito. Pumasok si Lina ng dahan-dahan. Tumingin sa kanya si Valerie at lumiwanag ang mukha nito. Lina, bulong ang bata at inyunat ang kanyang kamay. Nag-atubili si Lina habang tumitingin kay Thomas. Naghihintay ngang pahintulot. Tumango si Thomas. Kaya lumapit si Lina at niyakap ang bata ng may lambing na nagpabago sa hangin ng silid. Ipinatong ni Valerie ang kanyang ulo sa balikat ni Lina at hinaplos ni Lina ang buhok nito na tila ba ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Gusto mo bang kantahan kita? Tanong ni Lina. Tumango si Valerie. Nagsimulang kumanta si Linang isang oyayin ng napakahina. Nanatili si Thomas sa sulok, pinapanood sila habang nararamdaman na ang isang bagay sa kanyang dibdib ay lumuluwag. Tulad ng isang kurbata na sa wakas ay natanggal pagkatapos ng maraming taon. Nang kumalma ang bata, nagsalita si Thomas sa mahinang boses para hindi masira ang sandali. Lina, sabi niya, wala akong alam tungkol sa lahat na ito. Hindi tumigil si Lina sa pagaplos sa buhok ni Valerie. Marami po kayong dinadala, Sir Thomas. Sagot niya ng walang panunumbat. Tanging katotohanan lamang. Ang bahay po ay nasasanay na magpatuloy kahit may nawawalang tao. Ngunit ang mabata po ay hindi ganun kabilis masanay. Naramdaman ni Thomas ang aral na yun tulad ng isang malaking alon. Sa kanyang mundo, ang lahat ay maaring palitan isang tagapamahala, isang supplier, isang kotse, isang plano ngunit ang yakap ng isang ina ay hindi. Nang makatulog na si Valerie, dahan-dahang tumayo si Lina na tila ba ang tulog ay isang napakasalang bagay. Siniyasat siya ni Thomas patungo sa pasilyo. Salamat, sabi niya. At sa unang pagkakataon ang salitang, iyon ay natunok tulad ng, nararapat isang utang na loob. Iniyuko ni Lina ang kanyang ulo. Ginagawa ko lamang po ang trabaho ko. Umiling si Thomas. Higit pa riyan ang ginagawa mo. At ako, bahagyang nangatal ang kanyang boses. Nabuhay ako na tila ba ang matao rito ay bahagi lamang na muebles. Hindi sumagot si Lina. Dahil minsan kapag ang isang makapangyarihang tao ay nagsimulang makakita, ang pinakamahusay na gawin ay hayaan ang katahimikan na tapusin ang trabaho. Pinanod siya ni Thomas na lumakad patungo sa quarters ng mga katulong at doon. Bago pa man siya lumiko sa sulok, nakita ni Thomas ang isang bagay na hindi niya napansin. Noon isang lumang bracelet na gawa sa sinulit sa kanyang pulso na may dalawang maliliit na titik, S at M, Sofia at Mateo. Napatigil si Thomas. Ang bracelet na iyon ay isang paalala ng buhay na dinadala ni Lina kahit na naglilinis siya ng palikuran ng ibang tao. Isang paalala na hindi lamang siya isang kasambahay kundi siya ay isang ina. Noong gabing iyon, hindi bumalik si Thomas sa kanyang silid. Nanatili siya sa kanyang opisina habang tinitignan ang mga dokumento na wala ng kahulugan para sa kanya. Binuksan niya ang kanyang laptop. Sinuri ang numero, kontrata, budget. Ngunit ang imahe ni Lina na kumakain na magatira sa sahig ay patuloy na sumasariwa sa kanyang isip. Gayunpaman, ang mas nagwasak sa kanya ay hindi ang gutom ni Lina, kundi ang sarili niyang kabulagan. Ang mapagtanto na. Nagtayo siyang isang imperyo ngunit nabigo sa pinakapangunahing bagay ang pagiging tao. Malapit nang magumaga nang marinig niya ang mamahihinang hakbang sa pasilyo. Si Lina iyon, handa nang magsimula ng kanyang araw, na tila walang nangyari, na tila hindi nanginig. Ang kanyang lalamunan sa hiya ilang oras lamang ang nakalilipas. Lumabas si Thomas at pinatigil siya sa pamamagitan ng isang kilos ng kamay. Lina, sabi niya, napatigil ang babay. Magandang umaga po, Sir Thomas. Huminga ng malalim si Thomas. Ngayong araw ay aayusin natin ito, sabi niya. Hindi lamang ang sahot mo, hindi lamang ang pagkain, kundi ang lahat. Kumunot ang no ni Lina, nalilito. Ang lahat po ngalin? Tumingin si Thomas sa paligid ng bahay, ang matauhan, ang mapasilyo na tila malabirinto. Ang buhay ko, sagot niya ng may katapatan na ikinatakot din niya mismo. Dahil kagabi ay napagtanto ko na mayroon ako en lahat, ngunit ako ay walang laman, habang ikaw na may mas mababa sa kung ano ang nararapat sa iyo.
ay kayang mag-alaga sa aking anak ng mas mabuti kaysa sa akin. Nabuksan ni Lina ang kanyang bibig ngunit walang nasabi. Minsan ang katotohanan ay nagiiwan sa tao na walang salita. Humakbang si Tomas ng mas malapit. Gusto kong tulungan kang dalhin ang mga anak mo rito sa Maynila. Binitawan niya ito ng biglaan. Na tila ba kapag hindi niya ito sinabi sa sandaling iyon, ay baka mawalan siya ng lakas ng loob. Gusto kong makaroon kayo ng isang disenteng tirahan at hindi ka na muling magugutom pa. Natihilan si Lina. Ang kanyang mamata ay napuno ng takot at hinala. Dahil ang malalaking pangako ay kadalasang nagdadala ng sakit. Bakit? Tanong niya sa isang bulong. Ano po ang kapalit? Nakaramdam si Tomas ngang tila suntok sa kanyang sikmura. Ang mag-isip siya ng ganon ay lohika lamang. Ito ang buhay na nagtuturo sa kanya na huwag magtiwala. Wala, sabi niya. At ang kanyang boses ay matatag. Walang kapalit. Gusto ko lamang gawin ang tama. Naitikom ni Lina ang kanyang panga. Ang tama, ulit niya na tila sinusubukan ang salita. Ang tama ay halos hindi dumadaloy sa mataong tulad ko. Tumingin sa kanya si Tomas ng may tapat na sakit. Kaya nga dadalhin natin ito rito. Sagot niya. Kahit nahuli na, lumunok ng laway si Lina at sa kanyang nga mata ay lumitaw ang mapanganib na halongang pag-asa at takot ang pag-asa na sa wakas ay may magbabago at ang takot na baka ito ay isang kasinungalingan lamang. At ganoon nga, sa pasilyong isang mansyon sa Makati, habang ang umaga ay nagsisimulang magbigay liwanag sa mga garapon ng dispensa, naramdaman ni Tomas Alcantara na ang tadhana ay naniningil ng isang utang na hindi niya alam na mayroon siya. Dahil ang nakita niya noong gabing iyon isang babaeng nagtatago upang kumain ng gatira ay hindi lamang isang malungkot na eksena. Ito ay isang salamin at ang refleksyon nito ay hindi maaring balewalain. Ngunit hindi pa alam ni Tomas ang pinakamasama o kung ano ang gigisingin ang katotohanan iyon. Dahil ang kwento ni Lina ay hindi lamang tungkol sa gutom. Mayroon itong nakabaon na lihim, isang lihim na kapag lumabas sa liwanag ay yayanik. Sa bahay na iyon mula sa mga pundasyon nito at babago, sa buhay ne milyonaryo magpakailanman. Ang umaga sa mansyon ng mga Alcantara ay nagising ng naiba, bagaman walang tila nagbago sa unang tingin. Ang araw ay pumapasok sa malalaking bintana ng pangunahing hapag-kainan, nagbibigay liwanag sa mahabang lamasang kahoy na may makinis na ibabaw, kung saan ang bawat plato ay inilagay ng may katumpakan. Ang amoy ng bagong gawang kapa ay humahalo sa amoy ng tinapay at natural na juice. Ang lahat ay tila perpekto tulad ng dati. Ngunit sa loob ni Tomas Alcantara, may isang bagay na hindi natugma. Nanatili siyang nakatayo malapit sa kabisera na suot ang kanyang Amerikana sa kabila ng banayat na init ng Maynila. Hindi siya nakatulo ng higit sa isang oras. Ang imahe ni Lina, nakaupo sa sahig ng dispensa, kumakain ng gatira na tila ba ito ay isang krimen, ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang panginginig ng mga kamay nito, ang takot sa boses nito nang sabihin ang salitang gutom. Mula sa kusina, pinapanut ni Lina ang hapagkainan gamit ang nakasanayang gawi. Nagsisilbi siya na agahan ng may maingat at tahimik na kilos. Walang makakapag-isip na ilang oras lamang ang nakalipas ay nagtatago siya. Nagdarasal na huwag matuklasan, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang nga mata ay may ibang lalim na tila ba alam din niya na may gumalaw sa hindi nakikitang balanseng bahay. Bumaba si Valerie sa hagdanan na suot ang kanyang kulay rosas na pajama at gulo-gulong buhok. Magandang umaga po, Papa, sabi nito sa boses na tila inaantok pa. Tumingin si Tomas sa kanya ng iba ngayong umaga, hindi bilang isang negosyante na nagsusuri ng schedule, kundi bilang isang ama na nagsisimulang magising sa kung ano ang kanyang nawawala. Magandang umaga, aking prinsesa, sagot niya, at sa pagkakataong ito ang kanyang ngiti ay tunay. Tumingin sa paligid si Valerie. Gising na po ba si Lina? Napansin ni Tomas ang pagiging natural ng kanyang anak sa pagbigkas ng pangalang iyon. Hindi ito ang katulong, kundi si Lina. Oh, sagot niya, nasa kusina siya. Bumaba si Valerie mula sa upuan at tumakbo patungo sa pinto. Lina, lumitaw si Lina na may hawak na basahan, nagulat sa siglang bata. Magandang umaga po, aking dalagita, bati niya ng may lambing. Niyakap siya ni Valerie ng walang pag-alinlangan. Ang simpleng kilos na iyon ay sumikip sa dibdib ni Tomas na tila ba ipinapakita. Sa kanya ang isang eksenang dapat ay matagal na niyang nakita. Habang nag-aalmusal, pinagmasdan ni Tomas ang mga detalyeng hindi niya napapansin noon.
Nakita niya kung paano maingat na binabantayan ni Lina na kumain ng maayos si Valerie. Nakita niya kung paano nito inilalapit ang baso bago pa man ito hilingin ng bata. Nakita niya ang tahimik na koneksyong iyon na nabubuo sa mga lugar kung saan ang sakit ay nangangailangan ng alif. Nang matapos ang bata at lumabas sa hardin kasama ang kanyang guro, hiniling ni Thomas kay Lina na manatili. Bahagyang natigilan ang babae. Opo, Sir Thomas, gusto kong sabihin mo sa akin ang buong katotohanan. Sabi niya habang itinuturo ang isang upuan sa tapat ng lamesa. Nag-atubili si Lina, tumingin sa sahig. Ang maupo roon sa tapat ng may-ari ng bahay ay hindi karaniwang bagay. Hindi na po kailangan na maupo ako, sir. Subo niyang sabihin. Kailangan, sagot ni Thomas ng may kalmadong katatagan. Kung mag-usap tayo, gagawin natin ito ng tapat. Sumunod si Lina ng may pag-iingat. Umupo siya sa gilid na upuan na tila ba handang tumayo sa anumang sandali. Huminga ng malalim si Thomas. Kagabi, sinabi mo sa akin na hindi sumasapat ang sahot mo, panimula niya. Gusto kong malaman ng eksakto kung paano ka nabubuhay. Ang tanong ay hindi akusasyon, kundi pagsubo na umunawa. Gayunpaman, naramdaman ni Lina ang lumang takot na dumaloy sa kanyang likod. Natatanggap ko naman po ang napagkasunduang sahod. Sir, hindi po ako nagrereklamo. Automatikong sabi niya, umiling si Thomas. Hindi ko gustong marinig ang tamang sagot na pang-empleyado. Gusto kong marinig ang katotohanan. Ang pagkakaibang iyon ay nagbago nga lahat. Itinaas ni Lina ang kanyang paningin. Sa unang pagkakataon ay hindi niya nakita ang amo, kundi isang lalaking nalilito. Nagupa po ako ngang isang maliit na silid sa tapat ng lansangan. Panimula niya ng dahan-dahan. Maliit lang po ito. May kasama pa ako sa silid. Minsan nawawalan ng tubig, minsan ng kuryente. Nagpapadala po ako ng pera sa nanay ko para sa kanyang gamot. Kailangan din po ni Sofia ng bagong gamit sa paaralan. Si Mateo naman po, bahagyang nangatal ang kanyang boses. Gusto niyang sumali sa mga klase ng football. Nakinig si Thomas nang hindi sumasabat. Akala ko po ay makakaipon ako ng higit pa, patuloy ni Lina. Ngunit kapag tumataas ang mabilihin, palaging may nakukulang. At kapag ipinapadala mo ang kaunting mayroon ka, naiwan kang may mas mababa pa rito. Makano ang natitira sa iyo sa isang buwan? Tanong ni Thomas. Nag-atubili si Lina dahil sa hiya. May maalinggo po na. Wala. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa sa anumang sermon. Sumandal si Thomas sa lamesa habang nararamdamang ang bawat salita ay isang hindi komportableng paghahayag. Ilang beses ka nang nagutom dito? Iniyuko ni Lina ang kanyang ulo. Yung mapagkakataon lang po na sapat para walang makapansin. Ang pariralang iyon ay tumama ng napakalakas. Nakaramdam si Thomas ng halong alit at pagkakasala. Bakit hindi ka nakipag-usap sa akin? Tumingin si Lina sa kanya ng may tapat na katotohanan. Dahil ang mataong tulad niyo po ay hindi karaniwang nakikinig sa ganon. At dahil kapag ang isang tao ay nangangailangan ng labis, nagiging istorbo lang siya. Napakuyom ang mapalat ni Thomas. Magbabaho iyon. Kumunot ang no ni Lina. Sir, nang may buong pagalang po, narinig ko na po iyan noon. Tumingin ng diretso sa kanya si Thomas. Ako rin ay nakarinig ng maraming pangako sa aking buhay. Ngunit ito ay hindi isang pangako. Ito ay isang desisyon. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. Tumingin sa perpektong hardin. Ang mahalaman na mayos na gupit. Lahat ay kontrolado, maliban sa pinakamahalagang bagay. Ngayong araw din na ito, ayusin natin ang iyong sahod, patuloy niya. Ngunit hindi lamang iyon, gusto kong suriin ang kalagayan ng lahat ng nagtatrabaho rito. Walang sinuman sa bahay na ito ang dapat magtago para lamang kumain. Napabara ang lalamunan ni Lina. Maari po itong magdulot ng gulo, sir. Para kanino? Tanong ni Thomas. Nag-atubili ang babae. Para sa inyo, para sa kumpanya, para sa inyong reputasyon. Bahagyang natawa ng pait si Thomas. Ang aking reputasyon ay walang halaga kumpara sa dignidad ng mga nagtatrabaho kasama ko. Ang pangungusap na iyon ay naiwan sa hangin sa pagitan nilang dalawa. Ngunit ang hindi pa alam ni Thomas ay ang kwento ay hindi natatapos sa kahirapan ni Lina. May mas malalim pa, isang bagay na nagpapaliwanag sa kanyang pagod na titig, ang kanyang paraan ng pajakap kay Valerie nang may ganong tindi. Ano pa ang hindi mo sinasabi sa akin? Biglang tanong niya. Naramdaman ni Lina ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Wala po. Pinagmasdan siya ni Thomas nang may pansin. Kagabi, nabanggit mo na may sakit ang nanay mo, ngunit nang kinakantahan mo si Valerie,
Tila ba kumakanta ka para sa ibang tao. Ipinikit ni Lina ang kanyang nga mata ng isang segundo. Ganun din po ang pagkanta ko sa aking mga anak, pagamin niya. Iniyuko ni Tomas ang kanyang ulo. Sabihin mo sa akin ang buong katotohanan. Huminga ng malalim ang babae. Ang asawa ko po ay pumanaw 2 taon na ang nakalilipas, sabi niya sa wakas. Nagtatrabaho siya sa isang konstruksyon. Nahulog siya mula sa scaffolding. Walang insurance, walang tulong pananalapi. Nakaramdam si Tomas ngang tila hampas sa kanyang dibdib. Mula noon, patuloy ni Lina, ako na po ang lahat para sa aking maanak. Tahimik ang kusina. Ang tunong hardin sa labas ay tila napakalayo. At iyon ba ang dahilan kung bakit ka pumunta rito sa Maynila? Tanong niya. Tumango si Lina. Sa Samar po ay hindi ako makahanap ng matatag na trabaho. Dito man lang ay mayroon akong ganito. Ganito isang maliit na salita para sa napakalaking sakripisyo. Naramdaman ni Tomas na ang bawat bahagi ng kanyang komportableng buhay ay unti-unting nagigiba. Ang kasambahay na nakikita niya araw-araw ay hindi lamang isang tahimik na manggagawa. Siya ay isang babaeng nawalan ng asawa, nagpapalaki ng anak mula sa malayo, at nagpapadala ng bawat piso na tila ginto. Hindi mo nararapat na magtago para kumain, sabi niya sa matatag na boses. Tumingin sa kanya si Lina, ngunit sa pagkakataong ito ay walang hinala sa kanyang mata. May pagod doon at isang mahiyaing pag-asa. Sir Tomas, bulong niya, hindi ko po kailangan ng limos. Hindi kita binibigyan NG limos. Sagot ni Tomas, binibigyan kita ng katarungan. Ang salitang iyon ay umaling-aunaw sa hangin. Sa sandaling iyon, ang pangunahing pinto ng mansyon ay bumukas ng may lakas. Ang biglaang tuno ay pumutol sa sandali. Si Ramon iyon ang kapatid ni Tomas at kasosyo sa ilang manegosyo. Kunot ang nunito at hawak ang kanyang cellphone. Tomas, kailangan nating mag-usap. Sabi niya sa apurahang tono. Ngayon na, napatigil si Ramon nang makita si Lina na nakaupo sa lamesa. Anong ginagawa niya rito? Tanong niya nang hindi itinatago ang kanyang inis. Agad na nagbago ang kapaligiran. Tumayo si Lina sa kanyang instinto. Paumanhin po. Sir, bulong niya. Nakaramdam si Tomas ng galit. Nandito siya dahil hiniling ko sa kanya na maupo. Sagot niya nang may kalamigan. Tinaas ni Ramon ang kanyang kilay. Kailan mo pa pinahalo ang mausaping panserbisyo sa pamilya? Humakbang si Tomas pasulong. Mula nang maunawaan ko na ang serbisyo ay hindi isang mababang uringang pagkatao, tumingin sa kanya si Ramon nang may hindi makapaniwalang mukha. Anong nangyayari? Huminga ng malalim si Tomas. Ang nangyayari ay natuklasan ko kagabi ang isang bagay na hindi dapat nangyayari sa sarili kong bahay. Naghalukip-kip si Ramon. At ano naman iyon? Tumingin si Tomas kay Lina, pagkatapos ay sa kanyang kapatid. Ang isang kasambahay ko ay kumakain ng mga tira ng nagtatago dahil hindi sapat ang kanyang sahod. Agad na natahimik ang paligid. Bahagyang natawa si Ramon. Hindi mo iyon personal na responsibilidad. Tumingin sa kanya si Tomas nang may kataliman. Siyempre responsibilidad ko iyon. Umiling si Ramon. Kung magpapadala ka sa emosyon sa bawat empleyado mo, mawawalan kang kontrol sa negosyo. Naramdaman ni Tomas ang banggaan ng lumang lohika negosyo sa bagong lamat na nagbukas sa kanyang pagkatao. Baka naman ang kontrol ay hindi ang pinakamahalagang bagay. Sabi niya sa mahinahong boses ngunit may panganib. Tumingin sa kanya si Ramon na tila hindi nakikilala ang lalaking nasa harap niya. Nagpapadala ka ba sa isang madamdaming eksena? Umakbang pa si Tomas ng malapit. Hindi ako nagpapadala, kundi sa unang pagkakataon ay nakita ko ang katotohanan. Natahimik si Ramon ng ilang segundo. Kung magtataas kang sahot ng hindi sinusuri ang badyat, maapektuhan ang kita ang kumpanya. Tumingin ng diretso si Tomas sa kanya. Kung ganun ay susuriin natin ang badyet. Bumanat ng hininga si Ramon. Ipinapasok mo ang sarili mo sa isang hindi kinakailangang gulo. Umiling si Tomas. Ang hindi kinakailangan ay ang magutom siya rito sa bahay natin. Nanatiling tahimik si Lina. Nararamdaman na ang kanyang buhay ay pinag-usapan na parang isang proyekto lamang. Lumingon sa kanya si Tomas. Lina, maaari ka munang umalis. Tumango siya at lumabas ng tahimik, ngunit ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Nang masara ang pinto, nagsalita si Ramon sa mababang boses. Hindi mo maaring hayaan na ang emosyon ang magpatakbong iyong nga desisyon. Tomas, tumingin sa kanya si Tomas ng may bagong kalinawan. Baka nga kaya ako naging walang laman sa loob ng mahabang panahon. Hindi sumagot si Ramon. At habang ang makapatid ay nagtatalo sa mga numero at prinsipyo, naglakad si Lina patungo sa kanyang silid na may magulong isipan. Hindi niya alam kung ang
nagsimula ngayong umaga ay ang kanyang kaligtasan o ang simula ngang isang bagay na maaring magwasak sa lahat. Dahil kung minsan kapag ang isang makapangyarihang tao ay nagdesisyong magbago, hindi lamang ang kanyang buhay ang nagbabago, kundi nagigising din ang mapagtutol, malihim at mga nakatagong interes. At hindi pa alam ni Lina na ang pagkamatay ng kanyang asawa ay hindi lamang isang simpleng aksidente at ang katotohanang nakabaon sa loob ng maraming taon ay malapit ng lumabas. At kapag nangyari iyon, hindi lamang ang kanyang tadhana ang magbabago, kundi pati na rin ang kay Tomas magpakailanman. Ang natitirang bahagi ang araw sa mansyon ng Mga Alcantara ay hindi naging normal, walang sumabog, walang sumigaw, walang dramatikong eksena sa harap ng matauhan, ngunit ang hangin ay nagbago. Mas naging mabigat ito, tulad ng kapag may darating na bagyo sa Maynila. At ang maulap ay hindi pa naglalabas ng ulan ngunit ang langit ay iba na. Matapos ang pakikipagtalo kay Ramon, nakulong si Tomas sa kanyang opisina. Siniyasat niya ang pinto ng may susi, isang bagay na madalang niyang gawin. Sa ibaba ng lamesa ay may mga kontrata, mga folder ng ulat pananalapi, mga chart ng paglago, at mga kalkulasyon kita. Ang lahat ng nagbigay kahulugan sa kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon ang mga papel na iyon ay tila walang laman. Binuksan niya ang laptop at sinimulang suriin ang listahan ng masahot ng mga kasambahay. Ang bawat pangalan ay isang kwento na hindi niya kailanman naitatanong. Lina Santos, Julia Perez, Ernesto Salas, ang tagal sa trabaho, ang oras, ang sahod. Habang iginagalaw niya ang kursor sa screen, naalala niya nga salita ni Ramon. Kung magpapadala ka sa emosyon sa bawat empleyado mo, mawawalan kang kontrol. Ngunit ano nga ba talaga ang kontrol? Isang sistema na gumagana ng hindi tinitingnan ang mataong nagtataguyod nito. Ipinikit ni Tomas ang kanyang mata ng isang sandali at muling nakita si Lina sa sahig na may hawak na plato ng kanin at ulam. Hindi iyon kontrol. Iyon ay kawalang bahala. Samantala, sa silit nga makatulong, nakaupo si Lina sa gilid ng kanyang makitit na higaan. Ang maliit na espasyo ay may bintana na nakaharap sa likod ng bahay. Mula roon ay nakikita niya ang mataas na pader na naghihiwalay sa mansyon mula sa labas ng mundo. Isang pader na palaging tila sumisimbolo sa pagkakaiba ng kanilang katayuan. Hawak niya ang kanyang cellphone sa kanyang makamay. Tumingin sa screen ng hindi nangangahas na tumawag. Sa wakas, tinawagan niya ang kanyang ina sa samar. "Hello," sagot ng isang pagod na boses sa kabilang linya. "Nay, ako po ito." "Lina, anak, maayos ba ang lahat?" Nag-atubili si Lina. "Opo, Nay, hindi ko po alam." Natahimik ang kanyang ina. "May nangyari ba?" Huminga ng malalim si Lina. "Nakita po ako ni Sir Thomas kagabi na kumakain sa dispensa." Nagkaroon ng isang tensyonadong katahimikan. "Tinalikot ka ba sa trabaho?" Tanong ng kanyang ina ng may takot. "Hindi po, iyon nga po ang kakaiba." Hinawakan ni Lina ng mahigpit ang telepono sa kanyang tainga. Sinabi niya pong gusto niyang tumulong, na itataas niya ang aking sahod at gusto niyang dalhin ko rito ang mga bata. Sa kabilang linya, huminga ng malalim ang kanyang ina. "Anak, mag-ingat ka." Ang salita ay bumagsak ng mabigat. Hindi lahat ng mayayaman ay tumutulong ng walang inaasahang kapalit, patuloy ng matandang babae. "Alam mo iyan." Tumingin si Lina sa puting pader sa harap niya. "Opo, alam ko po." "Ano ang nararamdaman mo?" Ipinikit ni Lina ang kanyang mata. "Nararamdaman ko pong iba siya, ngunit natatakot din po ako." Hindi agad sumagot ang kanyang ina. "Ang takot ay nagpoprotekta minsan," sabi nito sa wakas, "ngunit maaari din nitong pigilan ka na makita ang isang pagkakataon." Natahimik si Lina. "Ayoko pong lumaki ang mga anak ko nang malayo sa akin," bulong niya. "Ngunit ayoko rin po na umasa sila sa isang taong maaring makbago ang isip." "Kung ganun, huwag kang umasa," sagot ng kanyang ina. "Tanggapin mo ang tulong, ngunit panatilihin mo ang iyong dignidad." Tumango si Lina kahit hindi siya nakikitang ina. Pagkatapos ibaba ang telepono, nanatili siyang nakaupo ng ilang minuto habang iniisip ang kanyang asawa, si Danilo, sa araw na nakita niya itong umalis patungo sa trabaho at hindi na kailanman bumalik. Ang kumpanya na konstruksyon kung saan nagtatrabaho si Danilo ay pag-aari ng isang subkontratista. Naalala niya ang pangalan nito, bagaman matagal na niyang hindi ito binibigkas. Aplaya Builders. Ang pangalang iyon ay nagbigay sa kanya ng kilabot. Sa kanyang opisina, napatigil si Tomas sa kanyang pagsusuri.
Binuksan niya ang isang lumang folder sa gilid ng cabinet, mga dokumento ng mga nakaraang pamumuhunan at mga proyektong real estate. Nakahanap siya ng hindi alam kung ano ng eksakto hanggang sa natakpuan niya ito. Isang kontrata ang maliit na pamumuhunan sa isang lokal na kumpanya ang konstruksyon na nilagdaan 3 taon na ang nakalilipas. Aplaya Builders. Kumunot ang ni Thomas. Hindi niya maalala ang mga detalye ng proyektong iyon. Ito ay isang maliit na pamumuhunan lamang sa loob ng isang malawak na portfolio. Ang kanyang koponan ang namamahala sa pangangasiwa. Bihira siyang makialam ng direkta, ngunit ang pangalan ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya. Carla, kailangan ko ang lahat ng ulat ng kaligtasan ng Aplaya Builders sa nakalipas na 5 taon. Sige po, sir, sagot nito, nagulat sa hindi inaasahang kahilingan. Ibinaba ni Thomas ang telepono at sumandal sa upuan. Isang hinala ang nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Ilang oras ang lumipas. Pumasok si Ramon sa opisina nang hindi kumatok. May pulong tayo kasama ang manamumuhunan sa lubgang 2 oras, anunsyo nito. Hindi nagtaas kang tingin si Thomas. Ipagpaliban mo. Napatigil si Ramon. Ano? Ipagpaliban? Thomas, hindi mari. Tumingin si Thomas sa kanya nang may bagong katatagan. Mariko. Pinagmasdan siya ni Ramon nang may lumalagong pag-alala. Gumagawa ka? Ba nagdesisyon batay sa pabigla-biglang emosyon? Umiling si Thomas ng dahan-dahan. Gumagawa akong desisyon nang may kamalayan sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Bumuntong hininga si Ramon. May kinalaman ba ito sa kasambahay? Natahimik si Thomas. Ang katahimikang iyon ay sapat na sagot. Hinawakan ni Ramon ang kanyang mukha sa frustration. Hindi mo maaring ilagay sa panganib ang negosyo dahil sa isang malungkot na kwento. Tumayo si Thomas. Hindi ito isang malungkot na kwento. Ito ay isang kawalan ng katarungan. Tumingin ng diretso sa kanya si Ramon. Ang mundo ay puno ng kawalan ng katarungan. Humakbang si Thomas, patungo sa kanya, ngunit ang isang ito ay nasa ilalim ng aking bubong. Ang magsalitang iyon ay umalingaw-naw sa silid. Natahimik si Ramon. Samantala, tinutulungan ni Lina si Valerie sa kanyang makatakdang aralin sa silid laruan. Ang bata ay gumuguhit ng isang bahay gamit ang Crayola. Nasaan po sina Sofia at Mateo? Biglang tanong ng bata. Ngumiti si Lina ng may lambing. Nasa Samar sila, aking sinta. Kumunot ang ni Valerie. Bakit hindi sila nakatira kasama mo? Ang tanong ay direkta at walang malisya. Huminga ng malalim si Lina. Dahil kung minsan ang mamatatanda ay kailangang pumunta sa malayo upang magtrabaho at mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang maanak. Nag-isip si Valerie, hindi iyon patas. Hinaplos ni Lina ang buho nito. Minsan ang buhay ay matagal bago maging patas. Tumingin si Valerie sa kanya. Kaya itong ayusin ng papa ko. Nakaramdam si Lina ng tilabara sa lalamunan. Hindi kayang ayusin ng papa mo ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsisimula siyang magtanong kung baka sa pagkakataong ito ay kaya nga nito. Nang hapong iyon, dumating si Charla sa opisina na may hawa na makapal na folder. Ito po ang maulat ng Aplaya Builders, sabi nito habang inilalagay ito sa lamesa. Binuksan ni Thomas ang una. Ulat ng aksidente sa trabaho. Pangalan ng manggagawa, Danilo Santos. Ang puso ni Thomas ay tila napatigil sa pagtibok sa loob ng 1 segundo. Petsa, 2 taon na ang nakalilipas. Sanhi, paghahulog mula sa scaffolding ng walang westong safety harness. Nakaramdam si Thomas ng lamig na dumaloy sa kanyang likod. Patuloy siyang nagbasa. Ang panloob na investigasyon ay isinara dahil sa kawalang ebidensya. Walang formal na tulong pananalapi na ibinigay. Napakuyom ang ngipin ni Thomas. Ang kanyang kumpanya ay may bahagi sa kumpanyang iyon. Hindi siya ang pangunahing may-ari, ngunit bahagi siya nito. Tumayo siya ng bigla. Tinawagan niya si Ramon sa intercom. Pumunta ka rito ngayon din. Pumasok si Ramon pakaraan ng ilang minuto. Inihagis ni Thomas ang dokumento sa lamesa. Alam mo ba ito? Mabilis na binasa ni Ramon ang papel. Nangyayari ang maga-aksidente sa konstruksyon. Tumingin si Thomas sa kanya nang may hindi makapaniwalang mukha. Asawa ito ni Lina. Tumingin si Ramon sa kanya at hinampas ni Thomas ang lamesa. At mamumuhunan tayo sa kumpanyang iyon. Kumunot ang no ni Ramon. Maliit na bahagi lamang. Hindi tayo ang nagpapatakbo ang operasyon, ngunit tumatanggap tayo ang kita. Mabigat ang katahimikan. Nagsalita si Ramon sa malamig na tono. Hindi mo maaring asikasuhin ang direktang responsibilidad. Tumingin ng diretso si Thomas sa kanya.
Hindi ako nagsasalita tungkol sa legal na responsibilidad. Nagsasalita ako tungkol sa moral na responsibilidad. Bumuntong hininga si Ramon. Kung susuriin mo ang bawat pamumuhunan gamit ang ganyang pananaw, gigibayin mo ang kalahati ng ating portfolio. Natahimik si Tomas. Baka nga iyon ang eksaktong dapat niyang gawin. Noong gabing iyon, habang ang bahay ay lumulubog sa nakasanayang katahimikan, bumalik si Lina sa dispensa, hindi para magtago, kundi para mag-ayos. Napatigil siya sa harap ng mga estanteng punong gamit. Naalala niya ang nakaraang gabi. Hindi na niya nararamdaman ang parehong hiya, ngunit may lumalagong pagkabalisa sa kanyang loob. Lumitaw si Tomas sa pinto. Dahan-dahan siyang lumingon. Sir Tomas, tumingin sa kanya ang lalaki ng may ibang tindi. Kailangan nating mag-usap. Naramdaman ni Lina ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Tungkol po ba ito sa kaninang umaga? Umiling si Tomas. Tungkol ito sa asawa mo, uminto ang mundo ni Lina. Anong mayroon kay Danilo? Humakbang si Tomas patungo sa kanya. Sinuri ko ang ilang madokumento. Nakaramdam si Lina ng lamig sa kanyang katawan. Anong madokumento? Lumunok ngang laway si Tomas. Ang kumpanya kung saan nagtatrabaho ang asawa mo. May bahagi ang kumpanya koron. Ang katahimikan ay naging ganap. Tumingin si Lina sa kanya na tila hindi naunawaan. Anong ibig sabihin niyan? Tumingin ng diretso si Tomas sa kanya. Nasa hindi direktang paraan. Kasali ako roon. Nagbago ang mukha ni Lina. Ang takot ay napalitan ng mas malalim na bagay sakit. At pagkatapos ay dahan-dahang nagkaroon ng galit. Alam niyo po ba? Tanong niya sa basak na boses. Hindi. Sagot niya ng may katatagan. Ngunit hindi ako pinawawalang sala niyon. Humakbang si Lina paurong. Namatay ang asawa ko dahil walang gamit pangkaligtasan. Tumango si Tomas. Alam ko at walang tumulong sa amin. Napagkuyom ang mga palat ni Tomas. Alam ko rin iyon, nagsimulang pumatak ang maluha sa pisngi ni Lina. At ngayon ano po? Tanong niya, sasabihin niyo po ba sa aking humihingi kayo ng paumanhin? Naramdaman ni Tomas ang bigat ng pagkakasala tulad ng isang bato sa kanyang dibdib. Gagawa ako ng paraan. Bahagyang natawa ng pait si Lina. Pagkatapos ng 2 taon, tumingin si Tomas sa kanya nang hindi umiwas. Oh, kahit nahuli na. Napuno ngang tensyon ang dispensa. Nahihirapan sa pahinga si Lina. Nagtitiwala ang aking asawa sa kumpanyang iyon, bulong niya. Naniniwala siyang ligtas doon. Ipinikit ni Tomas ang kanyang mata ng 1 segundo. Nagtitiwala rin ako noon, pagamin niya. Itinaas ni Lina ang kanyang baba. Ang pagkakaiba po ay wala kayong nawala. Ang pangungusap na iyon ay tumagos sa kanya dahil may katotohanan ito, ngunit may nagbabago na. At ang nakaraan na tila nakabaon na ay nagsisimula nang humingi ng mga sagot. Pinunasan ni Lina ang kanyang maluha gamit ang manggas ng kanyang uniforme. Ayoko po ngang awa niyo. Humakbang si Tomas ng mas malapit. Hindi kita binibigyan ng awa, binibigyan kita ng katarungan. Ang salitang iyon ay muling umaling-aungaw. Ngunit sa pagkakataong, ito ay hindi lamang ito tungkol sa sahod. Ito ay tungkol sa katotohanan. At ang katotohanan ay nangangahulugang harapin ang nga interes, mga kasosyo, mga kumpanya, at mga kontrata. At kapag ang katotohanan ay nagsimulang gumalaw, nayayanig ang mga istruktura. At ang istrukturang iyon ay ang imperyo ni Tomas Alcantara. Ang hindi pa alam ng dalawa sa kanila ay ang Aplaya Builders ay malapit ng pumirma sa isang bagong milyonaryong kontrata. At ang paglalantad sa mga irregularidad ay maaring magpabagsak sa marami. Ang tanong ay hindi na kung handang tumulong si Tomas kay Lina, ang tanong ay kung gaano kahanda si Tomas na mawala sa kanya. At kapag ang isang milyonaryo ay nagdesisyong harapin ang kanyang sariling sistema, ang labanan ay hindi magtatagal bago magsimula. Nanatiling tahimik ang dispensa matapos ang salitang iyon. Nanatiling walang kagalaw-galaw si Lina habang ang kanyang mata ay nagnining sa galit. Habang si Tomas ay nakatingin sa kanya nang hindi umiwas. Sa unang pagkakataon, walang pagkakaiba sa kanilang katayuan, 2 tao lamang na nakaharap sa isang katotohanang napakasakit. Anong ibig sabihin niyan ng eksakto? Tanong ni Lina sa wakas sa mababang ngunit matatag na boses. Na kumikita kayo ng pera habang ang asawa ko ay nagtatrabaho ng walang kaligtasan? Hindi agad sumagot si Tomas. Walang tamang salita, tanging katotohanan lamang. Ibig sabihin nito ay namuhunan ako sa isang kumpanya na hindi ko sinubaybayan ng tama. Pag-amin niya na nagtiwala ako sa mga ulat ng hindi nagtatanong at nakinabang ako sa isang sistemang nakulang. Lumunok neglay-way si Lina. Ang bigat ng mataon ay bumalik tulad ng isang hampas. Nakulang, ulit niya sa isang bulong. Hindi iyon pagkukulang, iyon ay kapabayaan.
Naramdaman ni Thomas ang bigat ng salitang iyon kapabayaan. Humakbang ang babae patungo sa kanya. Hindi bilang kasambahay, kundi bilang isang balo. Hindi namatay ang asawa ko dahil sa masamang swerte. Namatay siya dahil may nagpasya na makatipid sa kaligtasan. Mas naging mabigat ang hangin. Huminga ng malalim si Thomas. Alam ko. Hindi niyo alam. Sagot ni Lina ng may katatagan. Hindi niyo nakita kung paano siya dinala sa amin na nakabalot sa kumot. Hindi niyo narinig ang mga anak ko nang magtanong sila kung bakit hindi gumigising ang papa nila. Iniyuko ni Thomas ang kanyang ulo ng isang segundo, ngunit pagkatapos ay muling tumingin sa kanya. Hindi ko iyon naranasan, pag-amin niya, ngunit hindi ibig sabihin niyon na hindi ko maaring tanggapin ang tungkulin ko ngayon. Umiling si Lina ng dahan-dahan. Ang tungkulin ay lumipas na. Ang pangungusap na iyon ay parang isang hatol. Ang katahimikan ay nagpatuloy nga ilang segundo. Sa labas, ang tunog ng isang sasakyang pumasok sa garahe ay pumutol sa tensyon. Nagsalita si Thomas sa mas mababang boses. Ang panlup na investigasyon ay isinara ng walang tulong pananalapi. Hindi dapat nangyari iyon. Tumingin si Lina sa kanya ng may gulat. Paano niyo po nalaman iyon? Nabasahan ko ang maulat. Naramdaman ni Lina na tila gumagalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang mapaa. Kailanman ay hindi ko nakita ang madokumentong iyon. Napakuyom ang panga ni Thomas dahil may taong ayaw na makita mo ang maiyon. Ang ideya ay nagsimulang mabuo sa isip ni Lina. Sa loob ng 2 taon ay tinanggap niya ang opisyal na bersyon. Aksidenteng hindi maiwasan. Masamang swerte, kawalan ng ebidensya, ngunit ngayon, hawak ang maulat ng isang lalaking may kapangyarihan. Ang kwento ay nagsisimula ng magbago. Ano po ang nakita niyo ron? Tanong niya. Naglakad si Thomas patungo sa labasan ng dispensa. Sumama ka sa akin. Nagatubili ang babae ng isang segundo, ngunit sumunod din siya hanggang sa opisina. Pagpasok niya ay naramdaman niya ang pagkakaiba. Madilim na kahoy, matataas na estante, manaka-kwadrong sertipiko, isang opisinang nagpapakita ng autoridad. Isinara ni Thomas ang pinto. Binuksan ang folder sa lamesa at iniharap ito sa kanya. Lumapit si Lina ng may hindi siguradong mahagbang. Nanginig ang kanyang makamay ng hawakan ang papel. Ulat ng aksidente sa trabaho. Danilo Santos. Mabilis na gumalaw ang kanyang mamata sa bawat linya. Kawalan ng sertipikadong harness. Kulang sa pangangasiwa. Hindi kumpletong talaan ng pagpapanatili. Naramdaman ni Lina na tila nawalan siya ng angin. Hindi ito ang sinabi nila sa amin, bulong niya. Umiling si Thomas. Ang investigasyon ay isinara bilang isang hiwalay na insidente, ngunit ang magapanlup na ulat ay nagpapakita ang maraming naunang babala tungkol sa kaligtasan. Dahan-dahang tumingin si Lina sa kanya. Maraming babala? Tumanggo si Thomas. Hindi bababa sa 3 naunang ulat ang nagpakita ng panganib sa istruktura ng mga scaffolding. Nangini ng mas malakas ang makamay ni Lina. Ibig sabihin po, alam nila. Sabi niya sa boses na halos walang tunog. Alam ang ilan, at walang gumawa nga hitano. Natahimik si Thomas. Ang katahimikang iyon ay sapat na sagot. Naramdaman ni Lina ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Namatay ang asawa ko dahil may nagpasya na huwag bumili ng mabagong harness. Ipinikit ni Thomas ang kanyang mata ng isang segundo. Maaring ganun nga. Ang salitang maari ay parang asin sa sugat. Maari, ulit ng babae na hindi makapaniwala. Mayroon kayong ebidensya. Tumingin sa kanya si Thomas ng may seryosong mukha. Mayroon akong makapahiwatig. Ngunit para maging formal na ebidensya ang maito, kailangan natin ng isang malayang pagsusuri o external audit. Humakbang si Lina Paurong. External audit? At ibig sabihin niyon ay ilantad ang mga irregularidad na maaring makaapekto sa mga kasalukuyang kontrata. Naunawaan agad ni Lina, at maapektuhan po ba ang kumpanya niyo? Hindi nag-atubili si Thomas. Pinagmasdan siya ng babae ng tahimik. Kung ganun, bakit niyo po gagawin ito? Tumingin sa kanya si Thomas na tila ba napakalinaweng sagot. Dahil ang tama ay hindi laging madali. Naramdaman ni Lina na may nabasak sa loob niya. Sa loob ng maraming taon ay natutunan niya na ang makapangyarihan ay palaging pinipili ang madali. At ang kapatid niyo po, tanong niya. Tila hindi siya sumasang-ayon. Bahagyang bumuntong hininga si Thomas. Mga numero lang ang iniisip ni Ramon. Ganun din ako sa mahabang panahon. At ngayon, tumingin si Thomas sa dokumento sa ibabaw nga lamesa. Ngayon ay nakikita ko na ang isang pangalan nga asawa mo. Muling napunong katahimikan ang silid.
naupo si Lina sa upuan sa tapat ng lamesa. Kung sisimulan niyo po ang pagsusuring iyon, magkakaroon ng maepekto. Tumango si Tomas, para sa lahat maging sa akin. Huminga ng malalim si Lina. Ayoko pong mawala ang kumpanya niyo dahil sa akin. Tumingin sa kanya si Tomas. Hindi ito dahil sa iyo. Ito ay dahil sa isang katotohanan na dapat ay matagal ng hinarap. Naitikom ni Lina ang kanyang ngalabi. At kung wala po silang mapatunayan, tumingin ng diretso sa kanya si Tomas. Kung ganoon ay kahit paano ay sinubukan nating makamit ang katarungan. Ang salitang iyon ay muling lumitaw, ngunit sa pagkakataong ito ay may ibang bigat. Mula sa pasilyo ay narinig ang mabilis na mga hakbang. Bumukas ang pinto ng walang babala. Pumasok si Ramon na may matigas na mukha. Anong nangyayari rito? Ang kanyang tingin ay dumit agad kay Lina na nakaupo sa tapat ng lamesa. Bakit siya nasa opisina mo at sumusuri ng mga kumpidensyal na dokumento? Tumayo si Tomas. Dahil ang mga dokumentong ito ay tungkol sa asawa niya. Kumunot ang ni Ramon. Isang kalokohan ito. Susubukan sanang tumayo ni Lina. Ngunit itinaas ni Tomas ang kanyang kamay. Manatili ka, humakbang si Ramon pasulong. Hindi mo maaring ihalo ang personal na bagay sa estratehikong pamumuhunan. Sumagot si Tomas ng may matatag na kalmado. Hindi ito usaping personal, ito ay usaping etikal. Bahagyang natawa ng may kabalintunaan si Ramon. Hindi nagbabayad ng sahod ang etika. Tumingin sa kanya si Tomas ng may katatagang. Hindi pa nakikita ni Ramon noon. Ngunit ang kawalan ng etika ay kayang magwasak sa lahat. Napakuyom ang ngipin ni Ramon. Kung sisimulan mo ang pagsusuring iyon, ang malalaking kasosyo ay maaring umalis. Hayaan mong gawin nila iyon. Ang pangungusap ay bumaksak na parang bomba. Natahimik si Ramon. Handa ka bang isakripisyo ang milyon-milyon dahil sa isang kasambahay? Sumagot si Tomas ng walang pag-aalinlangan. Handa akong isakripisyo ang milyon-milyon para sa isang buhay na itinuring na madaling itapon. Pinagmasdan siya ni Ramon ng matagal. Pagkatapos ay nagsalita sa malamig na tono. Kung gagawin mo ito, huwag kang asa sa akin. Tumingin si Tomas sa kanya ng diretso. Naintindihan ko. Lumabas si Ramon sa opisina ng may malakas na baksak ng pinto. Ang katahimikan na naiwan ay napakabigat. Tumingin si Lina kay Tomas. Ayoko pong maging dahilan ng away ninyong magkapatid. Umiling si Tomas. Ang away ay hindi dahil sa iyo, ito ay tungkol sa paraan kung paano natin pinapatakbo ang mga bagay-bagay. Huminga ng malalim si Lina. Anong gagawin niyo po ngayon? Kinuha ni Tomas ang telepono. Tatawag ako ng isang malayang auditor ngayon din. Nakaramdam si Lina nga halong ang takot at pag-asa. Maari pong tumagal iyon ng ilang buwan. Tumango si Tomas. Ngunit magsisimula ito ngayong araw. Tumingin sa kanya ang babae ng may tindi. Kung magkamali po ito, marami po kayong mawawala. Tumingin sa kanya si Tomas ng may bagong kapayapaan. Baka nga kailangan kong mawalan ng ilang bagay upang makuha muli ang tunay na mahalaga. Ang masalitang iyon ay nagiwan sa kanya na walang sagot. Ilang oras ang lumipas, habang ang auditor ay tinatawagan at ang mga unang hakbang ay ginagawa. Ang mansyon ay tila kalmado sa labas, ngunit sa loob ay nagbabago na ang lahat. Pumasok si Valerie na tumatakbo sa opisina nang hindi kumatok. Papa, maari ko bang ipakita ito sa iyo? Lumuhod si Tomas para pantayan ang tingin ng bata. Siyempre, aking prinsesa. Ipinakita ngang bata ang isang guhit. Ito ay isang malaking bahay na may 3 tao sa labas. Isang bata, isang babaeng may apron at isang lalaki. Tayo po ito, sabi ngang bata ng may ngiti. Nakatira rin po si Lina rito. Si Lina, na nasa pinto na may nag-aalalang mukha, ay naramdaman na tila napatigil ang kanyang puso. Tumingin si Tomas sa guhit ng tahimik. Ang imahe ay simple ngunit napakalakas. Bakit mo iginuhit si Lina rito? Tanong niya. Tumingin si Valerie sa kanya na tila ba hindi kailangan ang tanong na iyon. Dahil inaalagaan niya po kami, ang kawalang malisyang ngan bata ay nagiwan ng malinaw na mensahe. Nakaramdam si Lina ng luha sa kanyang mamata. Tumingin si Tomas sa guhit nang may desisyong nabubuo sa kanyang loop. Hindi lamang ito tungkol sa legal na katarungan. Ito ay tungkol sa pamilya, ngunit hindi lahat ay titiknan ang desisyong iyon ng mabuti. Nang hapong iyon, nakatanggap si Ramon ng tawag mula sa isa sa mga pangunahing kasosyo ng kumpanyang konstruksyon. Nabalitaan namin na si Alcantara ay humihingi ng isang external audit, sabi ng boses sa kabilang linya. Totuba, tumingin si Ramon sa bintana ng kanyang opisina. Maari po itong magdulot ng mga problema sa regulasyon. Natahimik si Ramon. Kung magpapatuloy ito,
magkakaroon na gamaga epekto para sa lahat, babala na kasosyo. Hinawakan ng mahigpit ni Ramon ang telepono. Alam ko, ibinaba niya ang telepono ng dahan-dahan. Alam niyang lumalampas na sa linya si Tomas at kapag ang isang makapangyarihang tao ay lumampas sa linya, sinusubukan ng iba na patigilin siya. Noong gabing iyon, bumalik si Lina sa kanyang maliit na silid. Naupo sa higaan habang tinitignan ang bracelet na may matitik na S at M ang kanyang maanak. Inisip niya ang manangyayari, inisip niya si Danilo, inisip niya ang posibilidad na ang katotohanan ay sa wakas ay makakalabas na sa liwanag. Ngunit inisip din niya ang panganib dahil ang maglanta ng korupsyon sa isang malaking kumpanya ang konstruksyon ay hindi isang laro. Maaari itong magdala ng paghihiganti at handang harapin ito ni Tomas. Ang tanong ay handa ba siya para sa darating? Dahil kapag ang katotohanan ay nagsimulang lumabas, wala ng pagbabalik. Ang pagsusuri o audit ay nagsimula ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng lahat. 2 araw matapos ang pag-usap na iyon sa dispensa, isang koponan ng mga external auditor ay dumating sa pangunahing opisina ng Aplaya Builders sa Maynila. Hindi sila gumawa ng ingay. Hindi sila naglabas ng hinala sa publiko. Dumating sila na nakaswatang masimpleng Amerikana, hawak ang masaradong folder at isang detalyadong listahan ng mga kahilingan, makatala ng pagpapanatili, makakontrata ng kaligtasan, at panloob na ulat bago ang aksidente ni Danilo Santos. Ang balita ay bumaksak na parang bato sa isang tahimik na lawa. Sa silid pulong ng kumpanya, tinitignan ng direktor ng operasyon na si Ignacio Fernandez ang madokumento ng may kunot na nu. Sino ang nagpahintulot nito? Tanong niya sa matigas na boses. Si Alcantara. Sagot NG isa Sam nga abogado. Humiling siya, NG agarang pagsusuri. Napakuyom ang panga ni Ignacio. Wala iyan sa kasunduan. Isa lamang siyang minoryang kasosyo. May karapatan siyang humiling ng pambihirang pagsusuri kung may mapahiwatig ng irregularidad. Bahagyang tinapik ni Ignacio ang lamesa gamit ang kanyang magadaliri. Maaari tayong mawasa nito. Samantala, sa mansyon, sinusubukan ni Lina na panatilihin ang nakasanayang gawi na tila walang nangyayari. Inihahanda niya ang pagkain, inaayos ang masilid, at tinutulungan si Valerie sa matakdang aralin. Ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Sa tuwing tumutuno ang telepono ni Tomas, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sa tuwing nakikita niya ang tensyonadong mukha nito kapag lumalabas ng opisina, nararamdaman niyang ang nakaraan ay lumalapit na parang bagyong hindi maiwasan. Nang hapong iyon, muling tinawa ni Tomas si Lina sa opisina. Pumasok siya ng may parehong kabatulad ng dati, ngunit ngayon ay may kasamang iba pag-asa. May balita po ba? Tanong niya sa mababang boses. Tumingin sa kanya si Tomas ng seryoso. Naging mabigat ang katahimikan. May nakitang mahalaga ang mga auditor. Naramdaman ni Lina na tila nawalan siya ng hangin. Ano po iyon? Iniharap ni Tomas ang screen ng laptop sa kanya. Panloop na email, komunikasyon sa pagitan ng supervisor ilang linggo bago ang aksidente. Lumapit si Lina ng dahan-dahan. Binasa ang isang linya na nagdulot sa kanya ng kilabot. Ang pagpapalit ng mga harness ay magdudulot ng pagkaantala at karagdagang gastos, panatilihin ang kasalukuyang gamit hanggang sa susunod na bahagi ng proyekto. Ang petsa ay malinaw 1 buwan bago ang pagkamatay ni Danilo. Inilagay ni Lina ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Alam nila, bulong niya. Tumango si Tomas ng may seryosong mukha. May mga formal na babala tungkol sa sira-sirang gamit. Nagpasya silang ipagpaliban ang pamumuhunan doon. Nanginig ang mga binti ni Lina. Napaupo siya sa upuan. Namatay ang asawa ko para lamang makatipid sa pera. Ang payan halos hindi marinig, ngunit sapat na lakas upang may mabasag sa loob ng silid. Naupo si Tomas sa tapat niya. Hindi na lamang ito kapabayaan, ito ay pagtatakip. Tumingin sa kanya si Lina na may basang mata. Anong mangyayari ngayon? Huminga ng malalim si Tomas. Kung mapatutunayan ng auditor ang direktang responsibilidad, ang kaso ay maaring buksan muli sa batas. Nakaramdam ang babae ng tila hampas sa loob niya. Pagkatapos ng 2 taon, gamit ang mabagong ebidensya, posible. Ipinikit ni Lina ang kanyang mamata. Sa loob ng 2 taon ay pinilit niya ang sarili na tanggapin na ito ay isang aksidenteng hindi maiwasan. Inulit-ulit niya ang bersyong iyon upang makapagpatuloy sa buhay, upang hindi mabaliw sa galit. At ngayon,
ang katotohanan ay nagbukas ng sugat na hindi kailanman nahilom. Kung lalabas ito sa liwanag, sabi niya ng dahan-dahan, maaring magpasara ang kumpanya. Tumango si Thomas, maari silang mawalan ng kontrata, maaring harapin ang mademanda, at kayo rin po, muling nagari ang katahimikan. Iniyuko ni Lina ang kanyang ulo. Ayoko pong masira ang buhay niyo. Umiling si Thomas ng may katatagan. Hindi masisira ang buhay ko sa paharap sa katotohanan. Masisira ito kung babalewalain ko ito. Pinagmasdan niya ito ng may halong pasasalamat at takot. Bakit niyo po talaga ginagawa ito? Tanong ni Lina. Nag-isip si Thomas ng isang segundo bago sumagot. Dahil noong gabing iyon sa dispensa ay may naunawaan ako. Hindi lamang ito tungkol sa gutom, ito ay tungkol sa dignidad. At kung ipipikit ko ang aking mamata sa harap nito, patuloy akong magiging bahagingang parehong sistema na nagpahintulot na mamatay ang asawa mo. Naramdaman ni Lina na ang kanyang maluha sa wakas ay pumata. Gusto ko lamang po na may kumilala na hindi niya kasalanan, bulong niya, na hindi kapabayaan ni Danilo. Tumango si Thomas, hindi niya kasalanan. Ang pahayag na iyon na may kasamang tiyak na paniniwala ay parang gamot na may kasamang sakit, ngunit ang kapaligiran ay malayo sa pagiging tahimik. Noong gabing iyon, pumasok si Ramon sa opisina na may nag-aalalang mukha. Galit na galit ang makasosyo, anunsyo niya. Nagbabanta si Ignacio Fernandez na idedemanda ka dahil sa pagsira sa reputasyon ng kumpanya. Hindi gumalaw si Thomas. Hayaan mong gawin niya iyon. Tumingin sa kanya si Ramon na hindi makapaniwala. Maari itong umabot sa mga media. Baka nga dapat ganun. Humakbang si Ramon pasulong. Handa ka bang gawin itong isang pambansang iskandalo? Sumagot si Thomas ng may matatag na kapayapaan. Kung ibig sabihin niyon ay walang ibang manggagawa ang mamamatay para lamang makatipid sa kaligtasan. Oh, pinagmasdan siya ni Ramon ng matagal, hindi pa kita nakikitang ganyan. Iniyuko ni Thomas ang kanyang ulo ng bahagya. Ako rin naman. Si Lina, na nakikinig mula sa pasilyo ng hindi sinasadya, ay nakaramdam ng halo ng takot at determinasyon. Ang katotohanan ay lumalabas na, ngunit sa bawat paghahayag ay lumalaki ang panganib. At sa isang lugar sa Maynila, gumagawa si Ignacio Fernandez ng mga apurahang tawag upang mahanap ng mga kakampi, sinusubukang pigilan ang hindi maiwasan. Dahil kapag ang pera ay nakataya, ang moralidad ay nagiging isang banta. At ngayon, ang banta ay may pangalan, Danilo Santos. Ang tanong ay hindi na kung may kapabayaan. Ang tanong ay kung sino pa ang nakakaalam at kung sino ang handang magsinungaling upang protektahan ang lahat. Ang pressure ay nagsimulang maramdaman tulad ng isang tibok sa mansyon ng mga Alcantara. Hindi ito nakikita. Walang mga mamahaya sa pinto, wala pang mga balita. Ngunit ang telepono ni Thomas ay hindi tumitigil sa pagtuno at ang bawat tawag ay nagdadala ng parehong babala na nakabalat kayo bilang payo. Pag-isipan mong mabuti, maaari itong bumalik laban sa iyo. Maraming interes ang nakataya. Ngunit hindi na ito usapin ng negosyo lamang. Ito ay ang pangalan ni Danilo Santos sa isang opisyal na dokumento. Ito ay isang desisyon na ilang taon na ang nakalilipas ay naglagay sa pagtitipid sa itaas ng buhay ng tao. Nang umagang iyon, bumalik ang ma-auditor na may dalang paunang ulat na mas matindi pa kaysa sa inaasahan ni Thomas. Sa opisina, mabigat ang kapaligiran. Kasalukuyang naroon si Lina. Sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng tiyak na desisyon ni Thomas, hindi bilang kasambahay, kundi bilang bahaging naapektuhan. Ang pangunahing auditor, isang lalaking naka-Amerikana na nangangalang Esteban Rifas, ay binuksan ang kanyang folder. May natukoy kaming maraming irregularidad, sabi niya sa matatak ngunit technical na boses. Hindi lamang sa kaso ni Danilo Santos. Kumunot ang no ni Thomas. Anong ibig mong sabihin? Inilagay ni Esteban ang ilang dokumento sa lamesa. Mayroon kaming natukoy na hindi bababa sa 4 na naunang aksidente sa parehong proyekto. Lahat ay may kinalaman sa sira-sirang gamit sa kaligtasan. Walang formal na ulat na isinumite sa mga autoridad sa paggawa. Nakaramdam si Lina ng lamig sa kanyang likod. 4? Bulong niya. Oh, sagot ni Esteban. At sa dalawa sa kanila ay may malubhang pinsala. Ipinikit ni Thomas ang kanyang mata ng isang segundo. Hindi na lamang ito isang hiwalay na trahedya. Ito ay isang paulit-ulit na sistema. Sino ang nag-aproba? Ne a may aje desisyon sa budget ne a kaligtasan. Tanong ni Thomas. Inilipat ni Esteban ang pahina. Ang direktor ngang operasyon na si Ignacio Fernandez. Ngunit nakita rin namin ang nga email kung saan binabanggit niya ang pangangailangan na panatilihin ang kita na hinihingingang manamumuhunan, ang katahimikan,
ay bumaksak ng mabigat. Naunawaan ni Thomas kung ano ang ibig sabihin niyon. Hindi lamang ito kapabayaan sa operasyon, ito ay presyur sa pananalapi. Tukoy mo ba ang kumpanya namin? Tanong niya sa kontroladong boses. Tumingin si Esteban sa kanya. Ang kumpanya ninyo ay kasama-sama kasosyo na humihingi ng karagdagang kita bawat quarter. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Tumingin si Lina kay Thomas, hindi nang may galit kundi may labis na sakit. Nakaramdam si Thomas ng mas malakas na hampas sa loob niya kaysa sa mga nauna. Sinasabi mo ba na ang pressure para sa kita ay may kinalaman sa pagbawas ng gastos sa kaligtasan? Tanong niya. Malaki ang posibilidad, sagot ni Esteban. Malinaw na ipinapakita ito nga email. Isa sa mga dokumento ay inilapit kay Lina. Kinuha niya ito gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Binasa niya ang isang linya na may salungguhit. Kung hindi natin babawasan ang operational na gastos, aalisin namga mamumuhunan ang kanilang suporta. Ang petsa ay 2 linggo bago ang aksidente. Naramdaman ni Lina na tila umikot ang mundo. Ibig sabihin po, hindi lamang ang direktor. Sabi niya sa boses na halos hindi marinig. Buong sistema pala. Hindi kayang tingnan ni Thomas ang kanyang paningin sa pagkakataong ito dahil naunawaan niya ang isang bagay na napakasakit. Kahit hindi siya naglagda ng anumang direktang utos, kahit hindi siya naroon sa konstruksyon, ang sistemang tinulungan niyang itayo ay lumikha ng pressure na pumatay kay Danilo. Ang katahimikan ay nagpatuloy ng ilang segundo. Sa legal na pananaw, patuloy ni Esteban, ang direktang responsibilidad ay nasa pangangasiwang operasyon, ngunit sa media at sa moral, maaari itong lumaki. Tumango si Thomas ng dahan-dahan. Ang rekomendasyon ko, kung magpapasya kayong magpatuloy, kailangan ninyong maging handa sa isang legal na labanan at sa paglabas ng inyong pangalan sa mga balita kasama ang kaso. Tumingin si Lina sa kanya. Sa mga balita, uli, ni De Esteban habang tumitingin sa kanya ng may paggalang. Hindi na lamang ito isang simpleng pagsusuri. Nang umalis ang auditor, nanatiling tahimik ang opisina, nakatayo si Thomas malapit sa bintana, nakatingin sa perpektong hardin na tila ba isang kabalintunaan na ngayon. Nanatiling nakaupo si Lina, hawak pa rin ang dokumento. Hindi niyo po alam, sabi niya sa wakas. Binabasag ang katahimikan. Hindi agad sumagot si Thomas. Hindi ko alam, pagamin niya. Ngunit bahagi akong makina. Huminga ng malalim si Lina. Nagtitiwala si Danilo sa kumpanya niyo. Ang pangungusap na iyon ay parang patalim. Ipinikit ni Thomas ang kanyang mata. Nagtitiwala ako na ang aking makasosyo ay kumikilos ng may etika. Dahan-dahang tumayo si Lina. Magpapatuloy po ba kayo? Lumingon si Thomas sa kanya. Kahit na akusahan nila ako. Kahit na mawalan ako nga kontrata. Pinamasdan siya ni Lina ng matagal. Kung ganun, hindi na lamang ito dahil sa asawa ko. Umiling ng dahan-dahan si Thomas. Hindi, dahil ito sa lahat nga manggagawa na naroon pa rin. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Tumingin si Thomas sa screen. Si Ignacio Fernandez. Sumagot siya. Alcantara, sabi ni Ignacio sa tensyonadong boses, kailangan nating mag-usap, nakikinig ako. Dinadala mo ito ng napakalayo. Ang pagsusuri ay nakarating na sa Department of Labor, patuloy ni Ignacio. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyon? Na ang katotohanan ay lumalabas na, sagot ni Thomas ng may matatag na kalmado. Bahagyang natawa ng may pait si Ignacio. Hindi nagbabayat ng tulong pananalapi ang katotohanan. Hinawakan ng mahigpit ni Thomas ang telepono. Ang kasinungalingan naman ay buhay ang kapalit. Nagkaroon ng mabigat na katahimikan sa kabilang linya. Kung magpapatuloy ka, isasama kita sa pagbagsak ko, babala ni Ignacio. Hindi ka lalabas na malinis dito. Tumingin si Thomas kay Lina. Hindi ko sinusubukang lumabas na malinis. Sinusubukan ko lamang na lumabas ang katotohanan. Ibinaba niya ang telepono. Naramdaman ni Lina ang bigat ng banta. Hindi lamang siya isang galit na negosyante. Sabi niya, mayroon siyang kapangyarihan. Tumango si Thomas. At kapag ang kapangyarihan ay nalantad, nagiging mapanganib ito. Nong gabing iyon, ang unang balita ay lumabas sa isang portal sa internet. Aplaya Builders, iniimbestigahan dahil sa mga posibleng irregularidad sa kaligtasan sa trabaho. Ang pangalan ni Danilo Santos ay kasama sa artikulo. Binasa ito ni Lina mula sa kanyang maliit na silid. Nangini ang kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, ang pangalan ng kanyang asawa
ay hindi sinamahan ng salitang aksidente, kundi ngang salitang investigasyon. Pumatak ang maluha sa kanyang mukha. Hindi lamang ito dahil sa sakit, ito ay dahil sa katarungan. Sa itaas na palapag, palakad-lakad si Ramon sa kanyang opisina. Isang malaking gulo ito, bulong niya. Pumasok si Tomas nang hindi kumatok. Hindi ito gulo, ito ay epekto. Tumingin si Ramon sa kanya ng may frustration. Inaalis ng makasosyo ang kanilang kapital. Hayaan mong gawin nila iyon. Maari kang mawalan ng milyon-milyon. Lumapit si Tomas. Kung ang milyon-milyong iyon ay binuo sa ibabaw ng ganitong uri ng katahimikan, wala silang halaga. Pinakmasdan siya ni Ramon ng tahimik. Hindi ko akalain na sasabihin mo iyan. Huminga ng malalim si Tomas. Ako rin naman. Sa ibaba, sa hapagkainan, muling gumuguhit si Valerie. Naupo si Lina sa tabi niya. Bakit ka umiyak? Tanong ng bata ng may kawalang malisya. Bahagyang ngumiti si Lina. Dahil kung minsan ang malulungkot na bagay ay nagsisimula ng maging mas maayos. Iniyuko ni Valerie ang kanyang ulo. Tungkol ba ito sa asawa mo? Tumango si Lina. Oh, hinawakan ng bata ang kanyang kamay. Sinabi ngang, Papa ko na gagawin niya ang tama. Tumingin si Lina patungo sa opisina ni Tomas. Alam niyang ang desisyong iyon ay maaring magwasak ng maraming bagay, ngunit alam din niya na wala ng pagbabalik. Noong madaling araw na iyon, isang bagong ulat ang dumating sa email ni Tomas. May nakitang iba pa ang auditor isang panloop na dokumento na may markang confidential, isang ulat kung saan nagbabala si Ignacio Fernandez na kung susuriin ng mga external auditor ang kaligtasan, maari itong magdulot ng responsibilidad sa mga mamumuhunan na humihingi ng kita. Naramdaman ni Tomas ang tila hampas responsibilidad ng mamumuhunan. Kasama siya ron, hindi bilang nanonood lamang, kundi bilang kasali. Tinitigan niya ang dokumento ng matagal. Alam niyang kung ilalabas niya ito sa publiko, ang epekto ay magiging matindi para sa kumpanya ng konstruksyon, para sa kanyang sariling kumpanya, at para sa kanyang reputasyon. Ngunit alam din niya na ang pagtatago nito ay gagawa sa kanya na maging tulad ng mga taong kinunda na niya noon pa man. Kumatok ng mahina si Lina sa pintong opisina. Maari po bang pumasok? Tumango si Tomas. Pumasok siya at napansin ang seryosong mukha nito. May problema po ba? Iniharap ni Tomas ang screen sa kanya. Ito. Binasa ni Lina ang dokumento ng dahan-dahan. Nang matapos siya, tumingin siya sa kanya. Ibig sabihin po, kasama nga kayo ron. Tumango si Tomas ng may tapat na katotohanan. Sa hindi direktang paraan, ngunit ang katahimikan ay tila walang katapusan. Huminga ng malalim si Lina. Anong gagawin niyo po? Tumingin ng diretso sa kanya si Tomas. Tatanggapin ko. Ang salita ay bumaksak na parang isang huling pahayag. Naramdaman ni Lina na tila nawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mapaa dahil ang desisyong iyon ay babago sa lahat, hindi lamang sa kanyang kwento, kundi sa buhay ng isang lalaking handang harapin ang sarili niyang imperyo. At kapag ang isang milyonaryo ay nagdesisyong gibay ng mga pader na nagpapanatili sa kanya, ang buong mundo ay nayayanig. Ngunit ang katotohanan sa wakas ay nagsisimula ng huminga. Ang balita ay sumabog na parang kulog sa madaling araw. Kasosyo, kinilala ang pressure sa pananalapi na may kinalaman sa pagbawas nga kaligtasan sa Aplaya Builders. Ang pangalan ni Tomas Alcantara ay lumitaw sa mga pambansang balita. May mga tumawag sa kanyang matapang, ang iba naman ay tinawag siyang walang isip, at may mga nag-akusa sa kanyang pagkukunwari. Ngunit ang hindi alamang marami ay ang kanyang pag-amin sa publiko ay hindi naging madali. Noong nakaraang gabi sa opisina, nanatiling nakaupo si Tomas sa loop ng maraming oras sa harap ng kamera. Isang video recording, walang tagapayo, walang abogado, iniaayos ang bawat pangungusap siya lamang at ang katotohanan. Ang aking pangalan ay Tomas Alcantara, panimula niya sa matatag ngunit tapat na boses. Sa loop ng maraming taon ay naging bahagi ako ng isang sistema na naglagay ngang kita sa itaas ng kaligtasan ng tao. Bagaman hindi ako naglagda ng anumang direktang utos. Kinikilala ko na ang pressure sa pananalapi na nilikha ng mamumuhunan ay nakatulong sa mga desisyon na nagdulot ng pagkawalang ang buhay, kabilang ang kay Danilo Santos. Nang bigkasin niya ang pangalang iyon sa publiko, may nagbago sa loob niya. Hindi na ito isang simpleng pangalan sa ulat, ito ay isang lalaki, isang asawa, at isang ama. Ang video ay naging viral sa loob ng ilang oras. Sa mansyon, mabigat ang kapaligiran. Palakad-lakad si Ramon habang hawak ang telepono. Nawawalan tayo ng mga kontrata, bulong niya ng may tensyon. 3 na ang nakansla.
Pinakikinggan siya ni Tomas ng walang kagalaw-galaw. Napatatanto mo ba ang ginawa mo? Sigaw ni Ramon sa wakas. Inamin mo ang responsibilidad sa harap ng buong bansa? Tumingin si Tomas sa kanya ng may kapayapaan. Inamin ko ang aking moral na responsibilidad. Sapat na iyon para sa mga abogado na gumawa ng demanda. Kung ganun, hayaan mong gawin nila iyon. Sagot ni Tomas, maaari mong mawala ang lahat ng ating itinayo. Huminga ng malalim si Tomas. Kung ang itinayo natin ay nakatayo sa ibabaw ng nitong uri ng katahimikan, karapat-dapat lamang itong bumagsak. Ang katahimikan sa pagitan ng magkapatid ay naging matagal. Hindi kita nakikilala, bulong ni Ramon. Iniyuko ni Tomas ang kanyang ulo ng isang segundo. Ako rin naman, hindi ko nakikilala ang sarili ko noon. Sa kusina, pinapanood ni Lina ang balita sa maliit na telebisyong ginagamit ng mga tauhan. Narinig niya ang pagbanggit sa kanyang sariling pangalan, Lina Santos, balo ng pumanaw na manggagawa, nanginig ang kanyang makamay. Hindi niya akalain na ang kwento ni Danilo ay makakalabas sa dilim. Hindi niya akalain na ang pinakamakapangyarihang lalaki sa bahay ay tatayo sa harap ng kamera at bibigkasin ang pangalan ng kanyang asawa ng may pagalang. Pumasok si Valeria na tumatakbo. Lina, nasa TV po si Papa. Ngumiti ng bahagya si Lina. Alam ko po aking sinta. Tumingin ang bata sa screen. Sinasabi niya po ang toto, diba? Tumango si Lina. Oh, sinasabi niya ang toto. Ang gunit ang katotohanan ay hindi lamang nagdadala ni ginhawa. Nagdadala ito ni epekto. Nangapong yon, nagdaw si Ignacio Fernandez, ni Jiang Zhang press conference. Mariing itinanggi nito ang direktang responsibilidad at inihayag na ang kumpanya ng construction ay gagawa ng legal na hakbang laban kay Tomas dahil sa mga pahayag na nakasisira sa kumpanya ng walang batayan. Ang hidwaan ay hindi na pribado. Ito ay pampubliko na at kapag ang kapangyarihan ay nalantad, lumalaban ito. Sa mansyon, isang madilim na sasakyan ang pumarada sa harap ng tarangkahan. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba na may hawak na folder, isang notifikasyon ng hukuman. Tinanggap ni Ramon ang dokumento na may maputlang mukha. Demanda para sa pinsala. Anunsyo niya sa matigas na boses, sinabi ko na sa iyo. Kinuha ni Tomas ang sobra ng hindi nanginginig. Pinapanood sila ni Lina mula sa malayo ng may masikip na puso. Ayoko pong masira ang buhay niyo dahil dito. Bulong niya ng mag-isa na lamang sila. Tumingin sa kanya si Tomas ng may hindi inaasahang kapayapaan. Ang buhay ko ay sira na noon pa man. Hindi ko lang alam. Kumunot ang no ni Lina, mayaman kayo, may kumpanya, may tagumpay. Umiling ng dahan-dahan si Tomas. Ngunit ako ay walang laman. Nung gabing nakita, kita sa dispensa, patuloy niya. May naunawaan ako. Hindi lamang ito tungkol sa gutom mo, kundi tungkol sa aking kawalang bahala. Naramdaman ni Lina na ang masalitang iyon ay tumagos sa kanyang dibdib. Hindi ko po gustong makaramdam kayo ng pagkakasala, sabi niya. Tumingin ng diretso sa kanya si Tomas. Hindi ako nakakaramdam ng pagkakasala sa pagpapakita ng awa. Nakakaramdam ako ng responsibilidad dahil hindi ko ito ipinakita noon pa man. Muling tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito, isang pambansang istasyon ng balita ang humihingi ng isang live interview. Tinanggap ito ni Tomas. Tumingin sa kanya si Ramon ng may kawalang pag-asa. Patuloy mo pa bang ilalantad ang sarili mo? Tumango si Tomas. Oh, ilang oras ang lumipas. Sa isang studio ng balita sa Maynila, naupo si Tomas sa tapat ng mamahayag. Mr. Alcantara, panimula nito, bakit mo tinatanggap ang responsibilidad kung sa legal na paraan ay maaari mo naman itong iwasan? Tumingin ng diretso si Tomas. Dahil ang legalidad ay hindi laging kaparehong ang tarungan. Handa ka bang harapin ang mga epekto sa pananalapi? Oh, at sa iyong sariling buhay. Huminga ng malalim si Tomas. Hinaharap ko na ang epekto ng pamumuhay ng mahabang panahon nang hindi tinatanong ang aking madesisyon. Ang panayam ay nagtapos sa isang pangungusap na naging tanyak sa internet. Hindi ito tungkol sa paggawala ng pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng ating pagiging tao. Samantala, sa Samar, pinapanood ng ina ni Lina ang telebisyon na may basang mamata. Anak, bulong nito sa telepono nang tumawag si Lina. Sa unang pagkakataon, may kumikilala na hindi kasalanan ni Danilo. Umiyak si Lina ng tahimik. Opo, Nay, sa wakas. Ngunit ang pressure ay patuloy na lumalaki. Ang makasosyo ay nagsimulang mag-alis ng kapital. Ang shares ng kumpanya ni Tomas ay bumagsak sa stock market. Hinarap siya muli ni Ramon. Ito ay isang malaking pagbagsak. Tumingin si Tomas sa mga numero sa screen.
Baka nga kailangan nating bumagsak upang makatayo ng magkaiba. Naiwan si Ramon na walang masabi. Noong gabing iyon, umakyat si Tomas sa silid ni Valerie. Gising pa ang bata. Papa, malungkot ka ba? Naupo si Tomas sa tabi niya. Medyo. Dahil ba pinapagalitan kanila sa TV? Bahagyang ngumiti si Tomas. Hindi naman eksaktong ganun. Kung ganun, bakit po? Kinuha ni Tomas ang maliit na kamay nito. Dahil ang paggawa nga tama ay masakit minsan. Tumingin sa kanya si Valerie ng may seryosong mukha. Pero palagi mo pong sinasabi sa akin na sabihin ang totoo. Nakaramdam si Tomas ng bara sa kanyang lalamunan. At iyon nga ang ginagawa ko, niyakap siya ng bata. Kaya proud po ako sa iyo, Papa. Ang pangungusap na iyon ay mas makapangyarihan pa kaysa sa anumang nawalang kontrata. Sa ibaba, sa quarters ng mga katulong, naupo si Lina sa higaan habang hawak ang bracelet na gawa sa sinulit. Inisip niya si Danilo. Inisip niya kung paano nito palaging sinasabi sa kanya na ang mahalaga ay mabuhay ng may dignidad. Inisip niya si Tomas na humaharap sa buong mundo at may naunawaan siya. Hindi na lamang ito katarungan para sa kanyang asawa. Ito ay isang ganap na pagbabago. Sa kanyang opisina, pumipirma si Tomas ng dokumento ng may desisyon. Muling pagsasayos ng kumpanya, paglihana isang permanenteng pondo para sa kaligtasan sa trabaho para sa lahat ng mga kumpanyang may kinalaman sa kanila at sa pilitang pagsusuri ng mga external na eksperto. Pinapanood siya ni Ramon ng tahimik. Talaga bang babaguhin mo ang buong sistema natin? Tumango si Tomas. Mababawasan nito ang ating kita. Kung ganun, babawasan natin ang kita. Bumuntong hininga ng malalim si Ramon. Hindi ko akalain na darating ang araw na pipiliin ko ang prinsipyo kaysa sa kita. Tumingin sa kanya si Tomas. Hindi ko rin akalain na maunawaan ko na kung walang prinsipyo, ang kita ay walang halaga. Sa labas, ang media ay nahahati ang opinyon. May manegosyante na pumupuna sa kanyang desisyon, ngunit mayroon ding nagsisimulang sumuri sa kanilang sariling mga patakaran. Ang alon ay hindi na mapipigilan at sa gitna ng bayong iyon, hindi na naramdaman ni Lina na hindi siya nakikita hindi dahil sa kasikatan, kundi dahil ang buhay ni Danilo ay kinikilala na ngayon bilang mahalaga. Noong gabing iyon, naglakad si Tomas patungo sa dispensa, napatigil sa pinto, naalala ang unang eksena, ang babaeng nakaupo sa sahig, ang plato nga tira, ang hiya at naunawaan niya na ang imaheng iyon ang simulang lahat. Lumitaw si Lina sa likod niya. Iniisip niyo po ba ang gabing iyon? Tanong nito ng mahina. Tumango si Tomas. Ganon din ako. Nakatitigan sila ng tahimik. Salamat po, sabi ni Lina sa wakas. Umiling ng dahan-dahan si Tomas. Huwag kang magpasalamat sa akin sa paggawa ng bagay na dapat ay matagal ko nang ginawa mula pa sa simula. Huminga ng malalim si Lina. Kahit na ganun po salamat. Ang katahimikan ay hindi na tensyonado. Ito ay naging makataw. Ang legal na labanan ay nagsisimula pa lamang, ang magapakalugi sa pananalapi ay tunay, ngunit may mas malaking bagay na nangyayari. Ang isang lalaki ay nagbabago mula sa pagiging milyonaryo lamang. Natututo siyang maging patas. At kapag ang katarungan ay naging isang desisyon, ang kapangyarihan ay nakakaroon ng ibang kahulugan, ngunit ang hindi pa alam ng dalawa sa kanila ay ang pinakamalaking pagsubok ay hindi ang pagbagsak ng pera, kundi ang banta na darating mula sa mataong hindi handang hayaan na ang katotohanan ay patuloy na magtagumpay. Ang banta ay dumating isang linggo matapos ang pambansang panayam. Hindi ito pampubliko, hindi ito legal, ito ay tahimik. Isang sobrenawalang pangalan ang nagpadala ang lumitaw sa opisina ni Tomas. Sa loop ay may isang papel na may nakasulat na malamig na mga titik. Umalis ka na ngayon din o mawawalan kang higit pa sa pera. Hinawakan ni Tomas ang papel ng matagal nang walang sinasabi. Hindi siya bata. Alam niyang ang pahawak sa malalaking interes ay palaging nagdadala ng mga epekto. Ngunit ang makita ang banta na nakasulat, konkreto at nakatutok sa kanya ay iba pa rin. Si Ramon ang unang nagsalita nang mabasa ang mensahe. Hindi na lamang ito tungkol sa reputasyon, sabi niya sa mababang boses. Mapanganib ito. Tumango si Tomas. Alam ko, maari ka nang huminto rito, pilit ni Ramon. Gumawa ka ng sapat. Inamin mo ang iyong mapakakamali. Gumawa ka ngang pondo para sa kaligtasan. Hindi mo kailangang wasakin ng tuluyan ang sarili mo. Tumingin si Tomas sa bintana ng kanyang opisina. Ang hardin ay mayos pa rin. Ang mundo sa labas ay tila tahimik. Kung hihinto ako ngayon,
ipinapakita ko sa kanila na ang pananakot ay nagtatagumpay. Natahimik si Ramon. Sa kusina, nakaramdam si Lina ng isang kakaibang pagkabalisa. Natuto na siyang magbasangang pagbabagong enerhiya sa mansyon. Nung umagang iyon, mabigat ang hangin. Bumaba si Tomas na hawak ang sobre sa kanyang kamay. Kailangan kong makipag-usap sa iyo, sabi nito ng mahina. Itinigil ni Lina ang kanyang ginagawa. Naupo sila sa hapagkainan, ang parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat ng pagbabago. Inilagay ni Tomas ang papel sa ibabaw ng lamesa. Binasa ito ni Lina ng dahan-dahan. Namutla ang kanyang mukha. Dahil ito sa akin, bulong niya. Umiling si Tomas. Dahil ito sa ginagawa natin. Pinagsalikop ni Lina ang kanyang makamay. Ayoko pong may mangyari sa inyo o sa anak niyo dahil dito. Tumingin si Tomas sa kanya nang may katatagan. Hindi lalaki si Valerie sa isang mundo kung saan ang kanyang ama ay umaatras dahil sa takot. Nakaramdam si Lina ng bara sa kanyang dibdib. Ngunit may mga makapangyarihang tao sa likod nito. Alam ko, naging matagal ang katahimikan. Ire-report niyo po ba ang banta? Tanong ng babae. Oo, at ginawa nga niya. Iniharap niya ang sulat sa mga autoridad at inilabas ito sa publiko. Ang kilos na iyon ay lumihang ang mas malaking epekto sa media. May mga tumawag sa kanyang walang isip, ngunit ang iba ay nagsimulang sumuporta sa kanya ng hayagan. Ilang organisasyon ng manggagawa ang nag-alok ng suporta at may isang hindi inaasahang bagay na nangyari. Ang ibang manggagawa ay nagsimula na ring magsalita. May mga hindi kilalang email na dumating sa piskalya mga patutu nga manggagawa na nagpapatunay ng mga katulad na pressure sa iba pang mga proyekto ng konstruksyon. Ang kwento ay hindi na lamang tungkol kay Danilo Santos. Ito ay naging isang simbolo. Samantala, ang kalagayan sa pananalapi ng kumpanya ni Tomas ay patuloy na humihina. Bumabagsa ang mga shares, mga kontrata ay nakasuspinde. Hinarap ni Ramon ang walang katapusang tawag mula sa magalit na kasosyo. Isang gabi, dahil sa pagod, pumasok si Ramon sa opisina nang hindi nagpapakilala. Malapit na tayong bumaksak, sabi niya sa basag na boses. Tumingin si Tomas sa kanya. Makano? Huminga ng malalim si Ramon. Kung magpapatuloy ito, kailangan nating ibenta ang bahaging ating grupo. Mabigat ang katahimikan. Ipinikit ni Tomas ang kanyang mata sa isang sandali. Sa buong buhay niya ay nagtrabaho siya upang palaguin ang imperyong iyon. Ngayon ay handa siyang makita itong lumiit. Gawin mo, sabi niya sa wakas. Tumingin sa kanya si Ramon ng may gulat. Talaga? Oh, hindi ba masakit? Nag-isip si Tomas ng ilang segundo. Mas masakit para sa akin na tingnan si Lina sa kanyang mata at malaman na umaatras ako dahil sa takot. Iniyuko ni Ramon ang kanyang ulo. Hindi ko alam kung kaya ko ring maging matatak tulad mo. Ipinatong ni Tomas ang kanyang kamay sa balikat nito. Hindi ito tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa pagpili kung anong uring lalaki ang gusto mong maging. Samantala, sa Samar, pinapanood nina Sofia at Mateo ang balita kasama ang kanilang lola. Nasa balita na naman po si Mama. Sabi ni Sofia. Ngumiti ang lola ng may lihim na pagmamalaki. Masaya ang papa niyo kung nasaan man siya ngayon. Sa Maynila, isang hindi inaasahang tawag ang nakpabaho sa takbo na lahat. Mula ito sa Department of Labor at Piskalya. Mr. Alcantara, may sapat na kaming ebidensya upang magain NG kasong kriminal laban kay Ignacio Fernandez at sa iba pang mga opisyal. Ipinikit ni Tomas ang kanyang mata, kasama ba rito ang pagsusuri sa responsibilidad ng mamumuhunan. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya. Alam ni Tomas kung ano ang ibig sabihin niyon ang kanyang pangalan ay patuloy na makakasama sa kaso, ngunit ibig sabihin din nito ay katarungan para sa lahat. Nang ibaba niya ang telepono, hinanap niya si Lina. Nanatagpuan niya sa hardin na tinutulungan si Valerie na magtanim ng gabulaklak. Lina, tawag niya ng mahina. Tumayo ang babae. May nangyari po ba? Tumango si Tomas. Bukas ng formal ang kaso kriminal. Natigilan si Lina. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Talaga po. Inilagay ni Lina ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. 2 taon ng katahimikan. 2 taon ng pagtanggap sa isang bersyon na palaging tila kulang para sa kanya. Ngayon, sa wakas, ang katarungan ay gumagalaw na. Pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Walang sinabi si Tomas, nanatili lamang siya ron. Tumingin si Valerie sa eksenang nalilito. Bakit ka po umiyak? Lumuhod si Lina sa tapat ng bata. Dahil kung minsan, aking sinta, ang sakit ay matagal bago makaroon ng sagot. Ngunit kapag dumating ito, nagpapagaling ito ng county.
niyakap siya ni Valerie. Ang imahang iyon ay naiwan sa alaala ni Thomas, isang babaeng nagutom sa kanyang dispensa na ngayon ay yumayakap sa kanyang anak habang ang katarungan ay nagsisimula ng kumilos. Ilang linggo ang lumipas, formal nang ipinatawag si Ignacio Fernandez. Ang mapanlup na dokumento ay lumabas sa liwanag. Ang pressure sa pananalapi ay nalantat. Ang bahaging responsibilidad ay kinilala sa kaso. Tinanggap ni Thomas sa publiko ang kanyang moral at pananalapi na bahagi. Nagbayad siya ng direktang tulong pananalapi sa pamilya ni Lina, higit pa sa anumang utos ng hukuman, ngunit ginawa niya ito ng pribado, walang kamera, walang mamamahayag. Isang araw, tinawag niya si Lina sa opisina. Sa ibabawang lamesa ay may mga legal na dokumento at isang maliit na kahon. Ang opisyal na tulong pananalapi ay darating sa pamamagitan ng proseso ng hukuman, sabi niya. Ito ay iba pa ron. Binuksan ni Lina ang kahon. Sa loob ay may isang kontrata ng pagmamayari isang apartment sa Maynila sa ilalim ng pangalan niya at kanyang nga anak. Tumingin si Lina ron nang hindi makapagsalita. Hindi ito limos, paliwanag ni Thomas. Ito ay pagbabayat saladin. At ito rin ay isang paraan upang matiya na sina Sofia at Mateo ay makakasama mo na. Umiyak si Lina ng labis. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat sa inyo. Umiling ng dahan-dahan si Thomas. Huwag kang magpasalamat sa akin. Inaayos ko rin naman ang sarili kong buhay. At totoo nga ito, dahil habang ang kanyang imperyo sa pananalapi ay lumiliit, ang kanyang personal na buhay ay nabubuo muli. Mas marami siyang oras kasama si Valeria, mas nakikinig siya, mas nakakakita siya, isang linggo, ilang buwan ang lumipas. Ang mansyon ay hindi na katulad ng dati. Naibenta na nila ang bahaging grupo ng kumpanya. Ang takbo ng buhay ay mas tahimik. Hindi na nakatira si Lina sa quarters na mga katulong. Dumating na ang kanyang mag-aanak sa Maynila. Si Sofia ay naglalaro sa hardin kasama si Valerie. Si Mateo naman ay tumatakbo habang hinahabol ang bola. Pinapanood ni Thomas ang eksena mula sa trasa. Lumapit si Ramon. Marami tayong nawala. Sabi nito. Tumango si Thomas. Oh. Ngunit may nakuha rin tayong mahalaga. Tumingin si Thomas sa ibaba, kung saan tumatawa si Lina kasama ang mabata. Buntong hininga ni Ramon. Hindi ko akalain na ang ganitong katapusan ay possible. Bahagyang ngumiti si Thomas. Ako rin naman. Nang hapong iyon, habang lumulubog ang araw sa Maynila, lumapit si Lina kay Thomas. May gustong sabihin si Sofia sa inyo, sabi nito. Lumapit ang bata ng may mahiyaing kilos. Salamat po sa pagtulong sa mama ko. Lumuhod si Thomas para pantayan ang tingin ng bata. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Ngumiti ang bata at sa sandaling iyon ay naunawaan ni Thomas ng may buong kalinawan. Ang pera ay nagtatayo nga pader, ngunit ang pakikiramay ay nagtatayo nga tulay. Noong gabing iyon, nang ang lahat ay natutulok na, bumalik si Thomas sa dispensa, nanatili siyang nakatayo sa pinto. Inaalala ang imahe na nagpabago sa kanyang buhay, isang babaeng nagtatago upang kumain ng gatira. Isang maliit na eksena, isang sandali na halos hindi nakikita, ngunit sapat upang gibayin ang buong sistema sa loob niya. Huminga siya ng malalim at naunawaan ang huling aral. Kung minsan ay hindi natin kailangang makakita ng isang dambuhalang trahedya upang magbago, kung minsan ay sapat na ang tingnan ng tapat ang taong palagi nating binabalewala. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay wala sa kung gaano karami ang mayroon ka, kundi nasa kung gaano ka kahandang magbago. Kapag natuklasan mo na ikaw ay nakamali at ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa mga numero, kundi nasusukat sa kakayahang kilalanin ang mga pagkakamali, tanggapin ang responsibilidad at piliin ang pagiging tao kaysa sa takot. Kung ang kwentong ito ay nagiwan ng anuman sa iyong puso, hayaan mong ito iyon. Huwag kailanman maliitin ang epekto ng isang maliit na gawa ng kamalayan dahil ang isang desisyon na ginawa sa katahimikan ay kayang magbago ng tadhana. At kung minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula kapag huminto tayo sa pagtingin sa itaas at nagsisimulang tumingin sa mga mata ang mga taong palaging nasa harap natin.